Ang kapal ng mukha niyang ipagpalit ako sa ibang babae. Wika ni Sabrina pagkatapos ubusin ang laman ng hawak na wine glass. Umagang-umaga ay umiinom sila ng kaibigang si Jade sa veranda ng bahay nito. Doon siya dumiretso pagkatapos niyang manggaling sa condo unit ng ex-boyfriend niya si Greg. Ilang araw pa lang ang nakalilipas mula nang makauwi siya ng bansa mula sa Italy, kung saan siya nanirahan ng 6 na buwan. Balak niya sanang sorpresahin kanina ang nobyo. Subalit siya ang nasorpresa nang maabutan niya itong may kaulayaw na ibang babae sa sariling kondo nito. Talagang idinahilan pa niya na LDR ang relasyon namin, kaya niya nagawang magloko? Pagpapatuloy ni Sabrina. 7 buwan ang relasyon ni Sabrina kay Greg. Nakilala niya ang binata sa isang party kung saan pareho silang imbitado ng lalaki. 6 na buwan silang LDR ng lalaki dahil kinailangan niyang manatili sa Italy para sa trabaho niya. Isang professional model si Sabrina. 18 years old siya nung una siyang pumasok bilang part-time model sa isang modeling agency sa bansa. Bata pa lang kasi siya ay pangarap na niyang maging isang sikat na modelo. Gustong-gusto niya ang pagrampa at pag-pose sa harap ng kamera. Ayon sa mga magulang niya ay namana niya yon sa kanyang ina na dating isang beauty queen. Nang makatapos si Sabrina sa pag-aaral ay tuluyan na niyang pinasok ang career ng modeling. Ilang beses na rin siyang inalok na mag-artista ng mga nakikilala niyang talent manager. Subalit wala siyang tinanggap sa offer ng mga to. Bukod sa wala siyang hilig sa pag-arte, alam niyang magulo ang mundo ng showbiz. Sapat na sa kanya ang pagmumodelo. Noon pa naman talaga, hindi ko na gustong lalaking yun para sa'yo, Sabrina eh. Iiling-iling na sambit ng kaibigang si Jade bago muling nagsalin ng wine sa baso. College best friend ni Sabrina ang babae. Ang kapal talaga ng mukha ng walang ya. Sa ganda kong to, nagawa niya akong ipagpalit sa iba. Patuloy na litanya ni Sabrina. Sa totoo lang ay hindi naman ganoon kalalim ang nararamdaman ni Sabrina kay Greg. Masyado lang talagang nasaktan ang ego niya dahil sa ginawa nitong panloloko. Ni minsan ay wala pang lalaking nanloko sa kanya. Sanay si Sabrina na siya ang nangiiwan ng mga lalaki. Siya ang laging unang nakikipaghiwalay sa mga to. Kapag may isang bagay na hindi siya nagustuhan sa nobyo, ay agad na siyang makikipaghiwalay dito. Hindi kaya karma ko to, Jade? Wala sa sariling tanong ni Sabrina kay Jade. Hindi kaya itong ganti sa akin ng tadhana dahil marami akong pinaiyak na lalaki dati? Wala sa sariling tanong niya sa kaibigan. High school pa lang si Sabrina ay sikat na siya sa mga kalalakihan. Aminado siyang dahil sa matalas na pananalita at sa natural na pagiging mataray, naging malupit siya sa mga lalaking nanligaw sa kanya noon. Sa mga nakalipas na taon ay hindi niya mabilang ang mga lalaking binasted niya. Anong karma ang sinasabi mo dyan, Sabrina? Talagang walang yalang yung ex mong yun. Sagot sa kanya ng kaibigan, bago nito muling sinalinan ng wine ang baso niya. Hayaan mo ng Greg na yun. It's his loss anyway. Talagang siya ang nawalan dahil sa ginawa niya sa akin. Pagsang-ayon niya kay Jade kasabay ng pagpasada ng daliri sa mahabang buhok. Anong plano mo ngayon, Sabrina? Babalik ka ba agad ng Italy? Hindi na muna. Wala pa naman akong panibagong offer eh. Dito na muna ako sa Pilipinas. Pagdating sa pera ay walang problema si Sabrina. Malaki na ang ipon niya mula sa trabaho at ilan na ring properties ang naipundar niya. Wala na rin naman siyang ibang binubuhay kundi ang sarili niya. Dahil matapos pumanaw ang mga magulang niya, ang kanyang tita Carolina na nagpalaki sa kanya ay namatay na rin 2 taon nang nakakalipas. Great! Sumama ka sa amin ni Jacob sa Palawan next month. Masayang wika ni Jade. Doon namin balak i-celebrate ang birthday niya. Ang tinutukoy ng kaibigan ay ang long-time boyfriend nito na si Jacob. Hindi tulad ni Sabrina na papalit-palit ng nakakarelasyon sa mga nagdaang taon. Steady ang relasyon ng kaibigang si Jade sa high school sweetheart nitong si Jacob. Ayoko nga. Gagawin mo pa akong third wheel sa trip niyo. Nakangibing sagot niya rito. Sab, mali mo dun mo pala matatagpuan ng tamang lalaki para sa'yo. Umiling siya sa kaibigan. Pass muna ako sa mga lalaking yan, Jade. Ilang oras pa siyang nanatili sa bahay ng kaibigan bago siya nagpa siyang magpaalam dito. Parating na rin kasi ang nobyo nitong si Jacob. Sigurado kang uuwi ka sa kondo mo, Sabrina? Naninigurong tanong ng kaibigan. Bakit hindi ka na lang dito muna? Total mag-isa ka naman doon. Ayoko makaistorbo sa inyo ni Jacob. Anya kay Jade.
Ilang taon na rin ang nakalipas mula nang magsama sa iisang bahay ang mga ito. Anumang oras ay dadating na ang nobyo nito mula sa trabaho. Kilala ko pa naman ang lalaking yun. Parang ahas kung makalingki sa'yo. Namula ang mukha ng kaibigan na ikinatawa lang ni Sabrina. Pero sigurado kang kaya mo mag-drive? Nakainom ka, Sab. Anang kaibigan pagkatapos iabot sa kanya ang susi ng kotse niya. Habang nasa ibang bansa si Sabrina, ay iniwan niya sa pangangalaga ng kaibigan ng kanyang sasakyan. Alam mong hindi ako tinatamaan sa wine, Jade. Anya rito. Besides, ilang minutong drive lang ang kondo ko mula dito. I'll be fine. Anya na nagawa pang kindatan ng kaibigan. Sige na nga, i-text mo na lang ako kapag nakauwi ka na ha. Bilin nito sa kanya nang ihatid siya sa labas. Kumaway siya sa kaibigan mula sa bintana ng kanyang sasakyan bago yun pinaandar. Wala siyang kasabay na sasakyan palabas ng village, kaya nagawa niyang bahagyang bilisan ang patakbo ng kotse. Pero nabigla siya ng isang sasakyan ang bigla na lang sumulpot mula sa isang intersection. Mahina siyang napamura bago mabilis na tinapakan ni Sabrina ang brake ng kanyang sasakyan. Subalit sa kabila ng ginawa, ay bahagya pa rin bumangga ang nguso ng kotse niya sa likod na bahagi ng sasakyang nasa unahan. Mahinang napamura si Sabrina kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso. Calm down, Sabrina. I'm sure gasgas lang ang inabot ng kotse sa unahan. Mahinang wika niya sa sarili bago inalis ang suot na seatbelt. Bago pa man siya makababa ng kotse ay nakita niya ang pagbukas ng sasakyan sa unahan. Mula sa salamin ng kotse niya ay nakita niya ang isang matangkad na lalaki ang lumabas mula sa driver's seat. Hula niya ay ilang taon lang ang tanda sa kanya ng lalaki. Wala sa sariling napakurap si Sabrina nang masilayan ng mukha nito. Sobrang gwapo naman ito. Sambit ni Sabrina sa sarili habang nakatingin sa mukha ng driver ng sasakyang nabangga. Wala siyang maipinta sa mukha nito. Mula sa malalim na pares ng mata, matangos na ilong, mapulang mga labi, hanggang sa makapal nitong kilay na bahagyang magkasalubong habang naglalakad papunta sa kotse niya. Ano, Sabrina? Natulala ka na dyan? Untag sa kanya ng isang bahagi ng isip. Natauhan si Sabrina. Bago pa makalapit sa kotse niya ang lalaki ay lumabas na siya ng sasakyan. I'm sorry, mister. Hindi ko sinasadya. Bungad ni Sabrina sa driver ng sasakyan na napahinto sa paglabas niya. Napansin niyang bahagyang natigilan ng lalaki nang magtama ang mga mata nila. Subalit agad ring bumalik ang pagkakakunot ng noo nito. Siya naman ay kinagat ang ibabang labi. Sorry, hindi ko agad nakita ang sasakyan mo kaya late na ako nakapag-brake. Anya sa kaharap bago bumaling sa likod ng kotse nito. Bukod sa malaking gasgas, ay wala siyang nakitang UP sa sasakyan nito. Marahil ay dahil mamahalin ang kotse ng lalaki. His car was a BMW. At base sa suot nitong Amerikana, halatang may sinasabi ito sa buhay. Nang ibalik ni Sabrina ang tingin sa lalaki ay nakita niyang nasa tenga nito ang cellphone. Yes, Chief. I'd like to report a case. Nandito ako ngayon sa Bellevue Village. Narinig niyang wika ng lalaki sa kung sino mang kausap nito sa cellphone. Nag-report ka sa pulis? Hindi makapaniwalang tanong ni Sabrina sa lalaki nang ibaba nito ang cellphone. You're clearly drunk driving, miss. Nanlaki ang mata ni Sabrina sa sinabi ng kaharap. Hindi ako lasing. Kiit niya rito. Nag-angat ng kilay sa kanya ang kaharap. Pagkatapos ay humakbang ito palapit sa kanya hanggang sa ilang pulgada na lang ang layo nila. Wait, anong ginagawa mo? Napakurap na tanong ni Sabrina sa lalaki. Wala sa sariling napahakbang siya paatras at bahagyang napasandal sa hood ng sasakyan niya. Matangkad siya kumpara sa normal na babae, subalit higit na matangkad sa kanya ang lalaki. Bahagyang bumaba ang ulo ng lalaki sa kanya. Nanlaki ang mata ni Sabrina at akmang magsasalita nang maunahan siya nito. Amoy wine ka, miss. Wika ng lalaki bago lumayo sa kanya. You're clearly drunk driving. Tumikim si Sabrina nang mapagtantong inamoy siya ng lalaki. Hindi niya alam kung bakit sa ginawang yun ng lalaki ay nakaramdam siya ng pagbilis ng tibok ng puso. And drunk driving is a criminal offense, miss. Pwede kang makulong. Pagpapatuloy nito na nakapagpaawang ng labi ni Sabrina. Nakainom lang ako, pero hindi ako lasing. Pagtatama niya sa kaharap. Pero masama pa rin mag-drive nung nakainom, miss. I'm sure you know that. Anito na bahagyang inangat ang kilay.
Hindi nakapagsalita si Sabrina sa sinabi ng binatang kaharap. Nag-assume siyang wala pang asawang lalaki dahil wala siyang nakitang wedding ring sa kamay nito. That's why I apologized. Ani Sabrina sa mababang tono. Sana huwag na nating palakihin ang bagay na to. Pakiusap niya kasabay ng pagkagat ng ibabang labi. You see, I'm a professional model, mister. Kaya kung maaari sana, ayoko magkaroon ng bad record. Handa ako makipag-areglo sa'yo. Sasagutin ko lang lahat ng magiging gastos sa pagpapaayos ng kotse mo, pati na rin ang pag-istorbo ko sa'yo ngayon. Pagpapatuloy ni Sabrina kasabay ng pag-abot niya ng driver's license niya sa lalaki. Sandaling tiningnan ni Benedict ang driver's license ni Sabrina bago nito ibinalik ang tingin sa dalaga. Sure, Miss Sandoval. Makikipag-areglo ako sa'yo. Babayaran mo ko ng 10 million. What? 10 million? Nabigla at hindi makapaniwalang gagad ni Sabrina sa kaharap. Yun ang halagang nawala sa akin dahil hindi ako nakapunta sa meeting na pupuntahan ko. Sagot ng lalaki bago sumulyap sa suot na relo. You see, I have an important meeting at 3 p.m. Pero sigurado akong hindi na ako makakaabot ron dahil sa'yo, miss. Teka, mister. Hindi naman yata tama yan. 15 minutes pa lang naman tayong nandito. Kung ayaw mo talagang malate sa meeting mo, sana inagahan mo ang alis mo. Hindi napigilang sagot niya rito. Humalukip-kip si Benedict sa harap ng dalaga. So, hindi ka makikipag-areglo sa akin? Siyempre hindi. Gasgas lang ang inabot ng kotse mo. Hihingan mo ko ng 10 million? Hindi naman ako tanga para pumayag sa gusto mo. At malay ko ba kung may meeting ka talaga? Mamaya niyan gusto mo lang akong gulangan. Sa halip na mainsulto ay bahagyang natawa ang kaharap sa sinabi niya. Wala sa sariling napakurap naman si Sabrina. Pakiwari niya ay lalong gumawa pa ang lalaki sa paningin niya nang marinig ang tawa nito. Tumigil ka, Sabrina. Hindi ito ang panahon para magwapuhan ka sa kanya. Wika sa kanya ng isang bahagi ng utak. I'm not lying to you, miss. May importanteng business meeting talaga ako ngayon. Anito bago may kinuha sa bulsa ng suot na coat. Inabot nito sa kanya ang isang business card. I manage my family's business, Miss Sandoval. Ibinaba ni Sabrina ang tingin sa hawak na card. Benedict Buenavista, CEO, Buenavista Industries. Mahinang basa niya sa tarheta. Tumikim si Sabrina at ibinalik ang tingin sa lalaki. Kahit big-time businessman ka man, hindi pa rin ako papayag na pagbayarin mo ko ng 10 million, Mr. Buenavista. Wika niya rito. Nakipit balikat si Benedict kasabay na bahagyang pag-angat ng kilay. Alright, kung ayaw mo makipag-areglo, hintayin na lang natin si Chief Francisco, Miss Sandoval. I guess siya nang bahalang magdala sa'yo sa presinto. Natigilan si Sabrina sa huling sinabi ng lalaki. Teka, Mr. Buenavista, pag-usapan muna natin to. Bawi ni Sabrina. Sa pagkakataong yun ay muling naging mahinahon ang boses niya. Wala akong 10 million, pero baka pwedeng bayaran kita sa ibang paraan. Ibang paraan? Kunot ang noo at tila naiintrigang tanong nito bago siya pinasadahan ng tingin. I'm sorry, miss. Excuse me. Hindi yun ang ibig kong sabihin, no? Putol ni Sabrina sa kung anumang nais sabihin ng lalaki. Kahit naman gwapo ka, hindi rin ako basta-basta papatol sa'yo, no? For your information, sanay ako sa mga gwapong lalaki. Nag-angat ng kilay si Benedict sa kanya. Then, anong ibig mong sabihin, miss? Well, kung hindi mo na itatanong, I'm a model in profession. At katatapos lang ng kontrata ko kaya libre ako ngayon. Anya sa kaharap. Kung gusto mo, pwede mo akong kuhaning image model para sa negosyo mo. Free of charge. My company deals with construction supplies, miss. Bahagyang nakangusong sagot ni Benedict sa kanya. I don't think bagay kang maging image model ng semento. Bakit hindi? Kaya ko yun. Confident na sagot ni Sabrina sa binata. Akmang sasagot ang lalaki nang muling tumundig ang cellphone nito. Pinanood niyang sagutin ni Benedict ang tawag. No need, Chief. Gasgas lang naman ang inabot ng kotse ko eh. Nakipag-areglo na ako sa driver ng sasakyang nakabangga sa akin. Wika ni Benedict sa kausap nito sa kabilang linya. Natigilan si Sabrina sa narinig. Napatitig siya kay Benedict. Kung ganun na tinatanggap mo na ang alokong magmodelo sa kumpanya mo? Nakangiting tanong niya sa lalaki. Payag na ako magtatrabaho ka sa akin, miss. Sagot ni Benedict sa kanya. Pero hindi ka mag-endorse ng semento. Kaya mo bang magbuhat ng semento o kaya ay maghalo nito sa buhanginan, ha?
Hindi, pero anong ibibigay mong trabaho sa akin? Magtatrabaho ka bilang sekretary ko. What? Anong sekretary? Laglag ang panganggagad ni Sabrina. Bakit parang nabigla ka? Mas okay yun kaysa maghalo ka ng semento. Nakalive ngayon ng sekretary ko kaya kailangan ko ng pansamantalang kapalit niya. Paliwanag nito sa kanya. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Model ako, Mr. Benavista. Anong alam ko sa pagiging sekretarya? Katwiran niya rito. I just need someone to arrange meetings and take notes for me. I'm sure kaya mong gawin yun. Anang binata sa kanya. Paano kung hindi ako pumayag? Tanong ni Sabrina rito pabalik. Then I guess, see you behind bars? Like I said, madali akong kausap ni Sandoval. Kibit balikat na sagot ni Benedict. Gustong singhalan ni Sabrina ang lalaki sa sinabi nito. He was clearly blackmailing her. Subalit sa halip ay nagpakawala na lang siya ng malalim na hininga. Fine, papayag ako magtrabaho sa iyo bilang temporary secretary mo. Sa huli ay sambit niya. Great! Pumunta ka sa opisina ko bukas ng umaga. 8 a.m. sharp. Anito bago inilahad sa kanya ang kotse nito. Come on, ihahatid na kita kung saan ka pupunta. Teka, bakit mo ako ihahatid? Nagtatakang tanong niya rito. Gusto mo bang makamangga ka ulit ng ibang kotse? Bahagyang nakaangat ang kilay na tanong nito. Bago pa makasagot si Sabrina, ay isang sasakyan ng huminto sa tapat nila. Mula sa bumukas na bintana niyon ay natanaw niya si Jade at ang nobyo nitong si Jacob. Sabrina, bakit nandito ka pa? Nag-aalalang tanong nito habang nakatingin sa kanila ni Benedict. Anong nangyari sa'yo? Nabangga ako ang kotse ni Mr. Benavista. Sagot niya sa kaibigan na ikinalaki ng mata nito. Pero don't worry Jade, nakipag-areglo na ako sa kanya. Pagpapatuloy ni Sabrina bago bumaling kay Benedict. Hindi mo na ako kailangang ihatid Mr. Benavista. Magpapahatid na lang ako sa kaibigan ko. Anya rito. Tumango sa kanya si Benedict. Alright, see you at my office tomorrow, Miss Sandoval. Anito bago pumasok sa sasakyan nito. Sinundan niya ng tingin ang papalayong sasakyan bago pumasok sa kotse ng nobyo ng kaibigan. My God, Sabrina, bakit hindi mo ako tinawagan agad? Ani Jade sa kanya pagkatapos niyang ipaliwanag dito ang nangyari. Ayoko nang istorbohin ka pa. Nakangusong sagot niya. Besides, nakapag-usap na kaming dalawa ni Mr. Benavista. So ano, magtatrabaho kang sekretary ni Benedict Benavista? Wala naman akong choice, Jade. Ayoko magkaroon ng police record at lalong hindi ako magbabayad ng 10 million sa kanya. Giit niya sa kaibigan. Sukat ba namang pabayaran sa akin na naun siya minyang business deal? Ano, sa kanya na lang napunta lahat ng ipon ko. Negative pa nga. What can you expect from a businessman like him, Sabrina? Isa siya sa pinakatanyag na businessman sa bansa, Sab. Ang pamilya niyang may-ari ng pinakamalaking mansyon dito sa village. Nagpakawala siya ng hininga. Huwag lang sana akong pahirapan ng lalaking yun dahil makikita niyang hinahanap niya. Anya kay Jade. God, I can't believe ito ang bubungad sa akin pagbalik ko ng Pilipinas. Muling buntong hininga niya. Well, mag-ingat ka sa kanya, Sabrina. Kilala ang lalaking yun bilang playboy. Ani sa kanya ni Jade na ikinatawa lang niya. Kilala mo naman ako, Jade. Baka siyang mag-ingat sa akin. Pabirong sagot niya sa kaibigan. Kung sa bagay, bakit nga ba ako mag-aalala sa'yo pagdating sa bagay na yan? Ni minsan hindi pa kita nakitang umiyak dahil sa lalaki. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa gusali kung saan naroon ang condo unit niya. Agad rin nagpaalam ang kaibigan at nobyo nito dahil may pupuntahan pa mga to. Dahil stress dulot ng mga nangyari ng araw na yon, ay hindi agad nakatulog si Sabrina. Kinabukasan ay tinanghali tuloy siya ng gising. Napamura siya nang maalala na kailangan niyang magpunta sa opisina ni Benedict Benavista. Mabilis siyang kumilos. Sa kabila niyon ay pasado 8:00 na siya nakarating sa Benavista Building kung saan naroon ang opisina ng magiging bagong boss niya. Good morning. Bati ni Sabrina sa receptionist na sumalubong sa kanya pagdating niya sa lobby ng gusali. I'm here for Mr. Benedict Benavista. Ako yung bago niyang secretary. Imporma niya sa babae. Pagkatapos siyang bigyan ng instruction ng babae kung nasaan ang opisina ni Benedict Benavista, ay dumiretso siya sa elevator. Pagdating sa 32nd floor ay agad tumambad sa kanya ang opisina ni Benedict Benavista.
Tanging ang opisina lang nito ang umuokupa sa palapag na yon. Humugot si Sabrina ng malalim na hininga bago kumatok sa malapad na pinto. Pagkatapos ay maingat siyang pumasok sa loob. Tumambad sa kanya ang malawak na opisina ng binata. Sa likod ng malaking executive desk ay natagpuan niya si Benedict. Miss Sandoval, bati sa kanya ni Benedict kasabay ng pagtayo nito mula sa swivel chair. Wala sa sariling pinasadahan ni Sabrina ng tingin ng binata. Hindi niya maikailan na gwapo talaga ang lalaki. Bagay dito ang suot na Amerikana. Maging ang maiksi nitong buhok ay bagay sa tabas ng mukha nito. Napalunok si Sabrina nang maglakad papunta sa kanya si Benedict. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang kinabahan habang palapit sa kanya ang lalaki. Dahil ba yun sa late ako at alam kong mapapagalitan niya ako? Anya sa isip. Good morning, Mr. Buenavista. Tipid na bati ni Sabrina sa binata. Inaasahan niyang susungitan siya ni Benedict. Subalit sa halip ay napansin niyang nakatitig sa kanyang binata. You really came. Tila hindi makapaniwalang wika nito sa kanya. Kumunot ang noo ni Sabrina sa ipinakitang reaksyon ng binata. Of course, ayaw kong makasuhan at magkaroon ng police record. Tumikim si Benedict bago humalokip-kip at sumandal sa desk nito. I actually want to apologize for yesterday. Anang binata na ikinabigla ni Sabrina. Nare-realize ko na masyado akong naging unfair sa'yo, Miss Sandoval. Hindi lang talaga magandang araw ko kahapon. Besides, importante para sa kumpanya ang meeting ko kahapon, kaya gano'n na lang ang reaksyon ko. Pagpapatuloy ni Benedict. Napakurap si Sabrina habang nakatingin sa kaharap. Hindi niya inaasahan ang mga sinabi ng binata. Pakiwari tuloy niya ay ibang lalaki ang kaharap niya ng mga sandaling yon. Tumikim si Sabrina. Bigla ay hindi rin niya tuloy alam ang sasabihin kay Benedict. Apology accepted. Anya habang patuloy na nakatingin sa gwapong mukha nito. Kasalanan ko rin naman talaga. Hindi ako naging maingat kaya nabangga ko yung sasakyan mo. Hindi niya alam kung bakit nang dahil lang sa isang sorry ni Benedict, sa isang iglap ay nawala ang anumang inis na mayroon siya para sa binata. Ngumiti sa kanya si Benedict. Noon lang napansin ni Sabrina na may maliit itong dimple sa kanang pisngi nito. Thank you, Miss Sandoval. I'm sorry kung napilitan ka ngayong pangsamantala magtrabaho sa akin. Ani Benedict. Kailangan ko lang talaga ng sekretary ngayon. My long-time secretary is currently in a hospital right now due to health issues. Tumango si Sabrina sa kaharap. Okay lang naman, Mr. Buenavista. Like I said, nasa bakasyon ako, kaya wala rin akong magagawin. Basta wag ka lang mag-expect sa akin dahil limitado lang ang alam ko sa pagiging sekretarya. Anya rito. Don't worry. Aside from answering phone calls and fixing my schedule, you just have to be with me in some important business meetings. Sagot ni Benedict sa kanya. Yung pagtitimpla ng kape, gawain niyo ng sekretary, di ba? Bahagyang nakangusong tanong niya rito. Umangat ang isang sulok ng labi nito. Marunong ka naman siguro magtimpla ng kape. Of course. Mabilis na sagot niya sa binata. Then that's it. Nakangiting sagot ni Benedict. You just have to do that for a month. Huwag ka rin mag-alala dahil babayaran kita sa loob ng isang buwang yun. Talaga? Akala ko yung pagtatrabaho ko sa iyo ang bayad ko sa nangyari sa sasakyan mo. Nagtatakang tanong ni Sabrina rito. Nagkibit balikat si Benedict. Well, like I said, my reaction yesterday was too much. Ayoko maging unfair sa'yo. Paano yung 10 million deal na hindi mo nakuha dahil sa akin? Oh, that? Actually, napakiusapan ko ang ka-business deal ko na i-reschedule ang meeting namin. Oh, ani Sabrina at napatango sa binata. That's good to hear, Mr. Buenavista. Mr. Buenavista? Benedict na lang, Miss Sandoval. Ani to sa kanya. Pero boss kita. Ngumiti ang binata. Temporary lang naman. Kahit ang dating sekretary ko, Benedict lang tinatawag sa akin. Okay, Benedict. Kung ganon, sabihin na lang ang itawag mo sa akin. Anya rito. Saan pala ang mesa ko? Wala akong nakita sa labas. Here. Anang binata bago ito nagsimulang maglakad patungo sa isang bakanting desk sa isang bahagi ng opisina nito. Halos ilang metro ang layo niyon mula sa desk ng binata. Ito ang desk mo, Sabrina.
Ani Benedict bago inabot sa kanya ang hawak nitong folder. Nandyan ang company profile, pati na ang lahat ng dapat mong malaman tungkol sa kumpanya. Just familiarize yourself with the names of the executives. Anito sa dalaga. Thanks, Mr. Buenavista. I mean, Benedict. Ngumiti si Benedict. You're welcome. Tawagin mo lang ako kapag may kailangan ka. Anito na bahagyang ikinatawa ni Sabrina. Ikaw yata ang kailangan tumawag sa akin kapag may kailangan ka, dahil ikaw naman ang boss dito eh. Anya sa binata. Well, I'll do that too. Nakangiting sagot nito bago bumalik sa mesa nito. By the way, can you make me a cup of coffee? I want it black. Ani Benedict sa kanya. Tumango siya sa binata bago dumiretso sa isang bahagi ng opisina nito kung nasaan ang pantry. Kompleto ang mga gamit doon. Bukod sa coffee maker ay meron ding gamit sa pagluto. Habang gumagawa si Sabrina ng kape ay nakatanggap siya ng text message mula sa kaibigan niyang engineer. Nagtatanong ito kung nasa bansa na siya. Dahil na-distract sa natanggap na text, ay wala sa sariling nalagyan niya ng creamer ang ginagawang kape. Napamura si Sabrina nang maalala ang gustong timpla ni Benedict. Hey, okay ka lang? Natigilan si Sabrina nang malingunan si Benedict sa hamba ng pinto ng pantry. May pag-aalala sa mukha nito habang nakatingin sa kanya. Nalagyan ko kasi ng creamer tong kape mo. Nakalimutan kong plain black lang ang gusto mo. Alanganin ang ngiting sagot niya. Gagawa na lang ako ng bago. It's fine, Sabrina. Iinumin ko yan. Agap ni Benedict sa kanya. Akala ko ba plain black lang ang gusto mo? Umiinom din ako ng may creamer minsan. Besides, sayang kung tatapon to. Kibit-balikat na sagot nito. Lumapit sa kanya si Benedict at kinuha ang kape sa counter. Sa ginawang yun ng binata ay nahagip ng ilong niya ang mabangong amoy nito. Ikaw, hindi ka magkakape? Tanong ng binata pagkatapos sumandali sa counter habang hawak ang tasa ng kape. Hindi ako nagkakape, Benedict. Mas preferred ko ang tsaa. Anya rito habang kumukuha ng tubig mula sa dispenser. Kung ganoon, magpapalagay ako ng tea maker dito simula bukas. Ani Benedict na ikinabigla ni Sabrina. Ha? Naku, hindi na Benedict. Hindi rin naman ako magtatagal dito. It's fine, Sabrina. Pambawi ko na rin sa'yo. Para mapatunayan ko sa'yo na maayos naman akong boss. Anito sa kanya bago sumimsim ng kape na mula sa hawak na tasa. Bahagyang natawa si Sabrina sa sinabi nito. Sino mag-aakalang pagkatapos ng nangyari kahapon ay agad mapapalagay ng ganito ang loob niya kay Benedict. Don't worry, Benedict. Wala na sa akin yung kahapon. Anya rito. Kung wala ka nang iuutos, babalik na ako sa mesa ko. Ngumiti si Benedict sa kanya. Go ahead. Doon ko na rin ubusin ang kape ko. Sabay silang lumabas ng pantry ni Benedict at dumiretso sa kanya-kanyang mesa. Inabala ni Sabrina ang sarili sa pag-aaral ng files na ibinigay sa kanya ni Benedict. Subalit tuwi na ay napapasulyap siya sa gawin ni Benedict. Napansin niyang seryoso ang binata sa mga papeles na kaharap nito. In fairness, mas gwapo pala talaga siya ngayong nawala ang inis ko sa kanya. Wika ni Sabrina sa sarili habang nakatingin sa mukha ng binata. Bukod sa maliit na dimple na tinatago nito sa kanang pisngi, ay meron din itong nunal sa kanang sentido nito. Sabrina, is everything alright? Napakorap si Sabrina nang mapagtantong mula sa mga papeles ay nasa kanya na ang tingin ni Benedict. Tumikim siya at ngumiti sa binata. Yup, okay lang ako. Anya rito bago muling ibinalik ang atensyon sa binabasa. Sa pagkakataong yun ay iniwasan niyang tumingin sa binata. Huminto lang siya sa ginagawa nang marinig niya ang tawag ni Benedict. It's lunchtime, Sabrina. Anito sa kanya mula sa papeles na pinipirmahan nito. Sumalyap si Sabrina sa rilo at natantong alas 12 na ng tanghali. Ikaw Benedict. Anya rito bago isinara ang folder. Tumayo siya mula sa upuan at nag-inat. Hindi ka pa magla-lunch? Baling niya sa binata. Natigilan siya nang mapansing nakatitig ito sa kanya. Subalit mabilis nitong ibinaba ang mga mata sa suot nitong relo. Pwedeng ibili mo na lang ako. I need to finish signing these papers before 2 p.m. Anito nang ibalik ang tingin sa kanya. Sure, saan ako bibili ng lunch mo? Tanong niya sa binata.
Kung saan ka kakain, ikaw nang bahala. Hindi naman ako maarte eh. Anito bago inabot sa kanya ang wallet nito. Ay, hindi ka natatakot na baka itakbo ko ang wallet mo? Pabirong tanong niya sa lalaki. Takot kang magkaroon ng police record kaya hindi mo yung gagawin. Nakaangat ang sulok ng labi na sagot ni Benedict. Sabi ko nga eh. Nakangusong sagot ni Sabrina bago lumabas sa opisina nito. Habang nasa elevator siya ay hindi niya napigilang tingnan ang driver's license na nasa wallet ni Benedict. Mas gwapo siya sa personal kaysa sa picture Wika ni Sabrina sa sarili. Pinili ni Sabrina na dumiretso sa cafeteria na matatagpuan sa ground floor ng gusali. Pagpasok niya roon ay natigilan siya ng mahagip ng tingin ang dating nobyong si Greg sa isang bahagi ng cafeteria. Kaakbay nito ang babaeng ipinalit nito sa kanya. Naalala niya noong huling nag-usap sila ni Greg bago siya umuwi ng bansa ay nabanggit nitong lumipat ito ng trabaho. Kung gano'n ay dito pala siya nagtatrabaho sa Benavista Industries at katrabaho niya ang babaeng ipinalit niya sa akin. Anya sa sarili. Sa halip na magpa siyang kumain doon ay ipinabalot na lang niya ang biniling pagkain. Oh Sabrina, ang bilis mo naman ata. Kunot ang noong tanong sa kanya ni Benedict pagbalik niya sa opisina nito. Sa pagkakataong yun ay naabutan niya ang binata sa sofa. Doon nito dinala ang mga pinipirmahang papeles. Dito na lang din ako magla-lunch, okay lang ba? Anya rito bago inilagay sa mesa nito ang binili niyang pagkain para rito. Oo naman. Uy nga pala nagbagong isip mo. Gusto mo ba akong samahang kumain? Bahagyang nakaangat ang sulok ng laming tanong nito. Pwede rin. Pakikisakay ni Sabrina sa biro nila bago naupo sa bakanting sofa katapat nito. Pero ang totoo, nawalan kasi ako ng gana dahil nakita ko yung ex ko dyan sa cafeteria. Anya dito. Oh, your ex-boyfriend works here? Tanong ni Benedict pagkatapos nitong hubarin ang suot na coat. Bago pa niya matapos ang binili niyang pagkain ay naunahan na siya ni Benedict. Nagulat nga rin ako eh. Hindi ko alam na dito pala siya sa Benavista Company lumipat ng trabaho. Matagal na ba kayong hiwalay ng lalaking yun? Tanong ni Benedict nang magsimula silang kumain. Kahapon lang. Bahagyang natawang sagot niya. Actually, siyang dahilan ko bakit nakainom ako kahapon. Naabutan ko kasi siyang may kasamang ibang babae sa kondo niya. Pagkakwento niya rito. Narinig niya ang mahinang mura ni Benedict. Ang gago naman ng lalaking yun. Napanguso si Sabrina habang nakatingin sa kaharap. Hindi siya makapaniwalang sa isang igilap ay komportable na siyang magkwento ng personal na buhay sa binata. Sinabi mo pa, ang kapal ng mukha niyang ipagpalit ako sa iba. Well, hindi naman siya kawalan sa akin. It was his loss anyway. Sagot ni Benedict. Kung ako ang boyfriend mo, hindi na ako titingin sa ibang babae. Natigilan si Sabrina sa narinig. Bigla ay naalala niya ang sinabi ng kaibigang si Jade na playboy ang binata. Bolero mo naman, Benedict. Ganyan ba ang galawan ng mga playboy? Pabirong tanong niya sa lalaki. Teka, saan mo naman narinig yan? Bahagyang nakaangat ang kilay na tanong nito. Sabi ng kaibigan ko, sabi niya kilala ka daw na papalit-palit ng babae. Kaswang na sagot niya rito. Tumikim si Benedict. Well, hindi ko itatanggi yun. Marami man ako naging girlfriend pero wala akong niloko at pinagsabay sa kanila. Paliwanag nito sa kanya. Besides, ginagawa ko lang naman yun dahil hindi ko pa nahahanap ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Wait, you're actually a hopeless romantic? Hindi makapaniwalang tanong ni Sabrina rito. Wala sa itsura mo, Benedict. Bahagya ito ng tawa bago inabot ang bote ng mineral water. You're one judgmental woman. I'm sorry, pero para kasing hindi ikaw yung tipong naniniwala sa pag-ibig eh. How about you? Don't tell me you don't believe in love. Kuryosong tanong ni Benedict sa kanya. Nakibit balikat si Sabrina. Sa ngayon, hindi ako naniniwala dahil hindi ko pa nararanasan. Sagot niya. Sa loob ng 29 na taon, ay hindi pa nararanasan ni Sabrina na magmahal. Yun ang dahilan kung bakit mabilis siyang bumitiw sa mga nakakarelasyon. Dahil wala siyang malalim na nararamdaman sa mga ito. Nagtagal ang tingin sa kanya ni Benedict. Really? Seryosong tanong nito
habang diretsong nakatingin sa dalaga. Sige, kapag na-inlove ako, sasabihin ko sa'yo. Pabirong sagot niya. Ikaw, sa edad mong yan, hindi ka pa rin naman nai-inlove ah. Sinong may sabing hindi pa ako nai-inlove? Tila nanghahamong tanong ng binata sa kanya. Nagmahal ka na, Benedict? Totoo? Nabiglang tanong niya sa kaharap. Oo, isang beses. Nung high school ako. Kaso binasted ako eh. Lalong napatda si Sabrina sa sinabi nito. Nabasted ka dati? Hindi makapaniwalang tanong niya. Sa gwapo mong yan ha, nababasted ka? Nagagupuhan ka sa akin? Bahagyang nakaangat ang kilay na tanong nito. Siyempre naman, may mata kaya ako. Sagot niya sa binata. Bahagyang natawa si Benedict. Believe it or not, hindi ganitong itsura ko dati, Sabrina. Maliit ako at patpati noon, kaya hindi nakapagtatakang binasted ako ng babaeng gusto ko. Napanguso si Sabrina. Well, siguradong magsisisi ang babaeng yun kapag nakita ka niya ngayon. Anya rito. Sa tingin mo? Tila na aliw na tanong ni Benedict sa kanya. Oo naman, tingnan mo naman yung sarili mo ngayon. Ikaw na yung hinahabol ng mga babae. Wow, ikaw pala tong magaling mambola sa atin dalawa, Sabrina. Natatawang komento ni Benedict. Hindi ako nambobola dahil mukhang totoo naman ang sinabi ko. Anya rito bago sumubo ng pagkain. Ngumiti lang sa kanya si Benedict. Sa pagkakataong yun ay tungkol sa negosyo na ang pinag-uusapan nila sa gitna ng pagkain. Pagkatapos nilang mag-lunch ay sabay silang bumalik sa trabaho. Natapos ang araw na yon, nakabisado na ni Sabrina ang mga bagay na dapat niyang malaman sa kumpanya bilang sekretary ni Benedict. Thank you for today, Sabrina. Wika sa kanya ni Benedict nang magpaalam siya rito. See you tomorrow, Benedict. Sagot niya sa boss na hanggang ngayon ay abala sa mga papeles na nasa mesa nito. Ayon sa binata ay mag-e-extend pa raw ito ng 1 oras bago umuwi. Lumabas siya ng opisina at dumiretso sa elevator. Pagdating niya sa lobby, ay natigilan siya nang makita ang dating nobyong si Greg. Sa pagkakataong yun ay nakita rin siya ng lalaki. Sabrina? Tila hindi makapaniwalang sambit nito nang lapitan siya. Anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? Pag-aksyang tumawa sa sinabi ng dating nobyo. Excuse me, sa tingin mo mag-e-effort akong sundan ka, Greg? Kung ganun, anong ginagawa mo rito? Tila na insultong tanong ni Greg sa kanya. Sa pagkakataong yun, ay naisip ni Sabrina na inisin ng lalaki. Oh well, binisita ko ang boyfriend ko. Tila kaswal ng wika niya rito. Boyfriend? May boyfriend ka na? Tila hindi makapaniwalang tanong nito. Sarkastikong nagangat si Sabrina ng kilay. Bakit naman nagulat ka? Madali ka lang namang palitan. Nakangising sagot niya rito. Kumuyom ang kamao ni Greg. I don't believe you, Sabrina. Hindi mo ako maloloko dito. Nandito ka para sundan ako, no? Giid nito sa kanya. Muli siyang natawa ng pagak. Sa ating dalawa, ikaw tong manloloko, Greg. Patutsyada niya rito. Kung ganon, sabihin mo sa akin kung sino ang bago mong boyfriend. Well, it's me. I'm Sabrina's new boyfriend. Sagot ng isang baritonong tinig. Nalingunan ni Sabrina si Benedict na naglalakad palapit sa kanila ni Greg. Madilim ang mukha nito habang nakatingin sa dating nobyo. Subalit nang ibaling nito ang tingin sa kanya ay humiti ito. Mr. Bonavista, nabiglang bati ni Greg sa bagong dating na lalaki. Nang sulipan ni Sabrina ang dating nobyo, ay napansin niyang namumutla ang mukha nito habang nakatingin kay Benedict. Sa isang iglap ay naglaho ang mayabang na mukha nito kanina. I'm sorry, sir. Hindi ko alam na magkakilala pala kayo ni Sabrina. Mahinang sambit ni Greg kay Benedict. Like I said, I'm his new boyfriend. Sagot nito kay Greg. Now, pwede mo na ba kaming iwan bago pa kita sasantahin? Sorry, sir. Nakayukong sagot ni Greg bago ito nagmamadaling umalis. That's your ex-boyfriend, Sabrina? Baling sa kanya ni Benedict nang mawala sa paningin nila si Greg. Pumatol ka sa ganoong klaseng lalaki? Okay naman kasi siya dati. Bahagyang nakangusong sagot niya. Sorry, baka bigla na lang kumalat dito sa opisina na boyfriend kita. Gusto ko lang talaga kasing inisin si Greg kanina eh. Anya kasabay ng pagbaling sa ilang empleyadong napapamasid sa kanila.
It's fine. Kibit balikat at tila baliwalang sagot ni Benedict. Sanay naman ako sa mga chismis. Wala na naman akong girlfriend ngayon. Kung hindi pala ako dumating, sino sasabihin mong boyfriend mo? Well, ikaw din sana. Diretsong sagot niya kay Benedict. Naaliw na nag-angat ito ng kilay sa kanya. At sa tingin mo, maniniwala yung ex mo? Nagkibit balikat siya. Of course. Confident na sagot niya. Maganda naman ako, kaya pwedeng-pwede ako mapagkama ng girlfriend ng isang Benedict Buenavista. Yung receptionist nga kanina, akala girlfriend mo ko eh. Lumawak ang ngiti ni Benedict sa sinabi niya. I like your confidence, Sabrina. But you're right, maganda ka naman talaga. Sanay si Sabrina na pinipuri siya. Subalit sa unang pagkakataon ay nag-init ang pisngi niya sa puring nakuha niya kay Benedict. Thank you, kahit matagal ko na yang alam. Kasuhan na isinagot niya kay Benedict sa kabila ng nararamdaman. Bakit mo nga pala ako sinundan? Akala ko ba mamaya ka pa? Tinatamad na ako magtrabaho. Nito bago inabot sa kanya ang lipstick na nasa kamay nito. You left this on your table. Thank you. Naiwan ko pala to. Sumulyap ito sa suot na relo. Pauwi na rin ako. Sumabay ka na sa akin. Hindi mo dala ang kotse mo, hindi ba? Nito sa kanya. Nabanggit niya kay Meredith kanina na nag-taxi lang siya papasok sa trabaho. Okay lang ba? Wala kang date ngayon? Tanong niya rito. Like I said, wala akong girlfriend. Wala rin ako sa mood makipag-date kapag madami akong trabaho. Okay. Pagpayag niya kay Benedict. Hanggang sa mga sandaling yun, ay hindi pa rin makapaniwala si Sabrina na sa isang iglap ay tila magkaibigan na sila ng lalaki. Siguro ay dahil nakita niyang pareho sila ng personalidad ng binata, kaya agad na napalagay ang loob niya dito. Dumiretso sila sa basement parking kung saan naroon ang sasakyan ni Benedict. Napansin ni Sabrina na iba yun mula sa kotseng nabangga niya kahapon. Thank you. Nabiglang sambit ni Sabrina nang buksan ni Benedict ang pinto ng front seat para sa kanya. Hindi halata, pero gentleman pa rin ako, Sabrina. Bahagyang nakangusong anito sa kanya. Teka, wala naman ako sinabing hindi Bahagyang natatawang sagot niya rito. Pabiro itong umuling at nag-angat ng kilay. Mukha ka kasing nagulat eh. Tumikim si Sabrina at bahagyang napanguso. Okay, sorry na Mr. Gentleman. Anya rito bago tuluyang pumasok sa kotse nito. Saan ka pala umuwi? Tanong sa kanya ng binata. Sa Fordham Heights. Anya na ang tinutukoy ay ang condo building sa Pasig kung saan naroon ang unit niya. Okay lang ba sa'yo? Medyo malayo yun sa Bellevue Village. May sarili akong condo unit dito sa Makati. Doon talaga ako madalas umuwi. Sagot nito sa kanya. Minsan lang ako umuwi sa bahay sa Bellevue Village. Wala namang nakatira doon bukod sa mayordoma. Habang nasa biyahe ay napag-usapan nila ang pamilya ng binata. Nalaman niyang tulad niya ay pareho na itong ulila sa mga magulang. Sa kasalukuyan ay ang mga pinsan na lang nito ang kamag-anak na kasama ni Benedict sa bansa. Thank you, Benedict. Anya sa binata nang huminto ang kotse nito sa condo building kung saan siya nakatira. You're welcome, Sabrina. See you tomorrow at the office. Ngumiti siya sa binata bago siya tuluyang bumaba sa sasakyan nito. Sa sumunod na mga araw ay hindi na muli pang na-late si Sabrina. Tulad ng ginawa niya kahapon ay pinagtimpla niya ito ng kape bago niya inayos ang schedule ng binata. Akala niya ay mababagot siya sa ginagawa, subalit hindi niya inaasahan na mag-e-enjoy siya sa pagiging sekretarya. Paminsan-minsan din kasi ay isinasama siya ni Benedict sa mga meeting nito sa labas ng opisina. Pagdating ng Biyernes ng hapon, ay isinama siya ni Benedict sa monthly board meeting kasama ang mga executives ng kumpanya. Doon ay nakilala niya ang pinsan nitong si Benjamin. May shares ang binata sa Buenavista Industries, subalit wala itong posisyon sa kumpanya dahil mas focus ito sa career nito bilang isang abogado. Nice to meet you, Sabrina. Malaki ang ngiting bati sa kanya ni Attorney Benjamin nang lapitan siya nito pagkatapos ng 2 oras na board meeting. Hindi ko alam na may bago palang sekretary si Benedict. Tinanggap ni Sabrina ang nakalahad na kamay ng lalaki. Nice to meet you to Attorney Buenavista. Bati niya rito. Gaano katagal ka na nagtatrabaho kay Benedict? Tanong sa kanya ng lalaki. Mag-iisang linggo pa lang, attorney. Akala ko ba si Fiona ang gusto mo?
bakit nagpapakita sa sekretary ko? Singit ni Benedict na lumapit sa kanila nang matapos ito sa pakikipag-usap sa isang matandang executive ng kumpanya. What? Bahagyang natatawang tanong ni Benjamin kay Benedict. Hindi ako nagpapakit kay Miss Sabrina. Nagtatanong lang ako, Ben. Anito sa pinsan. Akala ko ba may pupuntahan ko pang meeting ngayon? Sagot ni Benedict sa pinsan. Well, yeah. Sagot ni Benjamin bago sumulyap sa suot nitong relo. I'll go ahead. Paalam ng lalaki. See you again, Sabrina. Nakangiting wika nito sa kanya bago lumabas ng boardroom. Medyo hawig mo yung si Attorney Benjamin na. Sabi ni Sabrina kay Benedict habang pabalik sila sa opisina nito. Bumaling sa kanya si Benedict. Really? Mas gwapo naman ako ron. Kunot ang naong sagot nito sa kanya. Nagkibit-balikat si Sabrina. Siguro nga. Kuno ay hindi siguradong sagot niya. Subalit sa loob niya ay sang-ayon siya sa sinabi ni Benedict na mas gwapo ito kaysa sa pinsan. Pero single pa ba yung si attorney? Bakit mo tinatanong? Type mo? Tanong ni Benedict. Sa pagkakataong yun ay tila mas lumalalim ang gatla sa noon nito. Hindi naman, curious lang. Nakangusong sagot ni Sabrina. Mukha rin kasing playboy eh. Playboy lang yun kunwari, pero matagal na yung in love sa best friend niya. Ani Benedict. Huwag ka magkakagusto dun dahil wala nang pag-asa ang ibang babae sa kanya. Ani pa nito. Wala naman akong sinabing gusto ko. Sagot ni Sabrina sa binata. At saka mas nagwapuhan ta ako sa'yo kaysa sa kanya. Pag-amin niya sa binata. Talaga? Tila na aliw na baling sa kanya ni Benedict. Sa isang igilap ay nawala ang pagkakunot ng noo. Oo naman, ikaw kaya ang boss ko. Siyempre sa'yo ang boto ko. Anya rito bago ito kinindatan. Pabirong umiling si Benedict bago tumawa. Ang galing mo talaga mong bola. Anito bago sumulyap sa suot na relo. It's almost 5. Come on, let's sit outside. I'll treat you dahil sinabi mong mas gwapo ako kaysa kay Benjamin. Nakangiting wika nito. Sayang, Benedict. May pupuntahan kasi akong rehearsal pagkatapos ko rito. Nanghihinayang ang sagot niya sa binata. Inimbitahan si Sabrina ng kaibigan designer na sumali sa launching show ng bagong clothing line collection na dinisenyo nito. Akala ko wala kang trabaho ngayon. Nagtatakang tanong niya sa lalaki. Kaibigan ko kasi yung designer kaya hindi ko natanggihan. At saka weekend naman yung show. Nagkataon lang na ngayon ang rehearsal. Magtatagal ka ba ron? Tanong ni Benedict. Hindi naman ganun katagal. Siguro mga 2 oras. Then, sasamahan na lang kita. Ani Benedict. Sabay na rin tayo mag-dinner pagkatapos. Napakurap si Sabrina sa sinabi nito. Sigurado ka, Benedict? Ngumiti ang lalaki at sumulyap sa suot na relo. Yeah, wala naman akong gagawin after nito. Tulad ng sinabi ni Benedict, sinamahan siya ng binata sa rehearsal na pupuntahan. Sabrina, dear! Bati sa kanya ng kaibigan designer na si Katarina. Nasa early 50s na ang babae. Isa ito sa mga naging unang katrabaho ni Sabrina noong nagsisimula pa lamang siya sa mundo ng modeling. Mabuti na lang at pinagbigyan mo ako kahit short notice, iha. Wika sa kanya ng ginang pagkatapos nilang magbeso. Of course, madam. Hindi kita pwedeng hindian. Wala rin naman akong ibang ginagawa ngayon eh. Nakangiting sagot niya rito. Ngumiti sa kanyang kaharap pagkatapos ay bumaling ito sa lalaking nasa tabi niya. Wait, you're Benedict Buenavista, aren't you? Bahagyang namimilog ang matang tanong ni Katrina sa binata. Yeah, I'm Benedict. Nakangiting pakilala ng binata sa kaharap. Nice to meet you, ma'am. It's a pleasure to see you here, iho. Anang ginang kay Benedict. Kilala mo si Benedict, Madam Katarina? Tanong ni Sabrina sa ginang. Of course, dear. He's popular in the business world. Ngiti sa kanya ng ginang bago ito bumaling kay Benedict. Hindi ko alam na ikaw pala ang bagong boyfriend ni Sabrina. Anito sa binata. Bahagyang namilog ang mata ni Sabrina sa sinabi ng ginang. Hindi ko boyfriend si Benedict, madam. Pagtatama niya rito. Nang sulyapan niya ang binata ay nakangiti lang ito at tila baliwala ang sinabi ng matandang designer. Oh, but you're dating, right? Anang ginang na hindi nawala ang mapanuksong ngiti sa muka. Anyway,
Hihiramin ko muna to si Sabrina, Mr. Benavista. Anito kay Benedict pagkatapos inilahad sa binata ang mga bakanting upuan malapit sa makeshift runway. Dito ka na muna, Mr. Benavista, ha? Hindi naman matagal tong rehearsal ng mga modelo ko dahil puro professional ang kinuha ko para sa event na to. It's fine, ma'am. Sagot ni Benedict sa ginang bago bumaling sa kanya. Take your time. Willing naman ako maghintay kay Sabrina eh. Seryosong wika nito habang nakatingin kay Sabrina. Hindi maintindihan ni Sabrina kung bakit bigla na lang bumilis ang tibok ng puso niya ng mga sandaling yon. Pakiwari niya ay may ibang naisip pahiwatig si Benedict sa sinabi nitong yon. Boyfriend mo raw si Benedict Benavista? Usisa kay Sabrina ng kasamahang modelo na si Kylie habang nag-aayos sila sa backstage. Summer collection ang irarampa nila, kaya halos lahat ng mga babae ay naka-summer dress at bikini, habang ang mga lalaking modelo ay naka-board shorts at lantad ang itaas na bahagi ng katawan. Sabrina would be wearing a white sheer summer dress over a white one-piece string bikini. Alam mo bang crush na crush ko yun, Sabrina? Sila nung pinsan niyang lawyer. Grabe, ang gwapo nila pareho. Pagpapatuloy ni Kylie. Balak sanang itama ni Sabrina ang maling akala ni Kylie. Subalit nagbago ang isip niya nang sabihin nitong crush nito si Benedict. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya gustong ideyang nagpapantasyahan nito ang lalaki. Oh, well, dun ka lang kay Benjamin kasi unavailable na si Benedict. Sa halip ay nakangusong wika niya rito. Anong feeling maging girlfriend niya? Masarap pang humalik? Nakangising tanong ni Kylie. Sa tanong na yun ng kasamahang modelo, ay biglang sumagi sa isip ni Sabrina ang mapulang mga labi ni Benedict. Ano kaya ang pakiramdam na mahalikan ni Benedict? Wala sa loob na tanong ni Sabrina sa sarili. Ano, Sabrina? Natulala ka na dyan? Untag sa kanya ni Kylie. Napakurap si Sabrina. Bago pa siya makapagsalita ay sumenyas na ang direktor ng show. Isa-isang pumila ang mga modelo base sa kung sino ang unang lalabas sa runway stage. Sa huli pumuesto si Sabrina dahil siya ang huling modelong lalabas. Siya ang pinili ng kaibigang designer para sa finale walk. Sabrina, your turn. Wika sa kanya ng direktor. Humugod si Sabrina ng malalim na hininga bago nagsimulang lumabas sa runway. Agad niyang nakita si Benedict na nakaupo sa pwesto kung saan niya ito iniwan kanina. Abala sa cellphone ng binata. Subalit bago pa siya magsimulang rumampa, ay nagangat ito ng tingin sa kanya. Nagtama ang mata nila ng lalaki. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Pakiwari niya ay matutunaw siya sa tinging ipinupukol sa kanya ng malalim nitong mga mata. Sa unang pagkakataon mula noong rumampa siya sa runway, ay nakaramdam siya ng panghihina ng tuhod. Para bang anumang oras ay tila tutumba siya. Focus, Sabrina. Mahinang bulong niya sa sarili. Pilit niyang binaliwala ang kakaibang nararamdaman sa dibdib at nag-concentrate sa pagrampa. Pagdating niya sa tapat ng runway kung saan malapit si Benedict, ay hindi niya inaasahan ang biglang pagngiti sa kanya ng binata. Kasabay ng maling pagbilis ng tibok ng puso ni Sabrina, ay bigla siyang natapilok. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Subalit bago pa man siya madapa, ay naramdaman niya ang pagbalot ng braso ni Benedict sa katawan niya. Sa isang iglap ay nasa bisig na siya ng binata. I got you, Sabrina. Marahang sambit sa kanya ng lalaki. Napatitig si Sabrina sa mukha ni Benedict na halos ilang pulgada lang ang layo sa kanya. Pakiwari niya ay wala siyang ibang nakikita ng mga sandaling yun kundi si Benedict at ang gwapong mukha nito. Ngumiti sa kanya si Benedict bago pa siya inalalayang tumayo. Sa nipis ng suot niyang damit ay ramdam niya ang init ng palad ng binata sa katawan niya. Thank you, Benedict. Malakas ang kabog ng dibdib na sambit niya sa binata. You're welcome. Be careful, Sabrina. Ang taas ng heels mo. Marahang wika nito bago siya pakawalan. Sorry, na-distract lang ako. Anya sa binata. Sa loob ng matagal na panahon ng pagrampa sa runway, ay yun ang unang beses na muntik na siyang madapa. At walang dudang dahil yun kay Benedict. Sabrina, okay ka lang ba? Natauhan si Sabrina nang marinig ang boses ng kasamahang modelo. Napakorap siya at napaayos ng tayo. Yup, okay lang ako. Sorry. Baling niya sa mga kasamahang modelo na napahinto rin dahil sa nangyari. Okay lang yan, Sabrina. Rehearsal pa lang naman. Anang direktor nila sa kanya. It's normal, girl.
Kahit ako rin naman madidistract kung ayaw akong lubayan ng tingin ng boyfriend ko. Nakangising wika sa kanya ni Kylie. Nanlaki ang mata ni Sabrina sa sinabi ng kasamahang modelo. Mabilis na bumaling siya kay Benedict na nakatayo pa rin sa tabi niya. "Nadistract ka ba sa akin?" Nakaangat ang sulok ng labing tanong ng binata sa kanya. "Bakit ka ba kasi nakatitig sa akin?" Sa kabila ng malakas na kabog ng dibdib ay nagawa niya yung itanong sa kaharap. "Siyempre, ikaw ang girlfriend ko, Sabrina. Sino pa bang ibang titinan ko kundi ikaw lang?" Nakangising sagot ni Benedict sa kanya. Napaawang ang mga labi niya sa sinabi nito. "Aba, pinanindigan mo yung maling akala ng lahat ah." Mahina subalit pabirong sagot niya kay Benedict. "Sige na, bumalik ka na sa rehearsal, girlfriend." Pabirong sagot nito kasabay ng isang kindat. Hindi napigilan ni Sabrina ang pag-iinit ng pisngi. Sa halip na magsalita pa ay isang tikim ang ginawa niya bago bumalik sa backstage. Sa ikalawang rehearsal ay pinilit niyang mag-concentrate sa pagrampa. Sa pagkakataong yon ay iniwasan niyang tumingin kay Benedict. "Thank you, Sabrina. See you next week." Wika sa kanya ng matandang designer pagkatapos ng rehearsal. Sa susunod na linggo gaganapin ang fashion show nila. "Thank you rin, madam." Anya sa ginang bago kinuha ang dalang handbag. "Sige na, puntahan mo na yung boyfriend mo sa labas at baka naiinip na." Mapanuksong wika ng ginang sa kanya na ikinatawa lang ni Sabrina. Hindi niya maintindihan kung bakit may kumislot sa dibdib niya sa ideyang boyfriend niya ang kanyang gwapong boss. Wala sa sariling napangiti si Sabrina habang palabas ng backstage. Sabalit napalis ang ngiti niya nang maabutan niya si Benedict sa labas na kausap ang isa sa mga kasamahan niyang modelo. Pakiramdam niya ay may kung anong pumiga sa puso niya habang nakatingin sa mga ito. "Sabrina!" Bati sa kanya ni Benedict na papansin nito ang presensya niya. Tumikim siya bago tuluyang lumapit sa mga to. "Alis na tayo?" Tanong sa kanya ng binata. "Kung ayos lang sa'yo, o baka busy pa kayo mag-usap?" Balik tanong niya sa lalaki. Sumulyap siya sa kasamahang modelo. Isang pilit ng ngiti ang ibinigay niya dito. "Sorry, Sabrina, may tinanong lang ako kay Benedict. Anyway, balik muna ako sa backstage." Anang babae bago sila iniwan ni Benedict. "Magkakilala kayo ni Pamela?" Hindi napigilang tanong ni Sabrina kay Benedict nang iwan sila ng babae. "Hindi. Kinausap niya lang ako bago ka dumating. Ex-girlfriend daw siya ni Benjamin. Nangamusta lang." "Bakit ikaw ang kinakamusta? Hindi naman ikaw si Benjamin." Kunot ang noong tanong niya. "I mean, kinamusta niya si Benjamin sa akin." Pagtatama ni Benedict. "Teka, bakit ganyan ang reaksyon mo? Para ka nagsiselos na girlfriend ah." Nakaangat ang sulok ng mga labing komento nito. Natigilan si Sabrina sa sinabi ni Benedict. Subalit agad siyang nakabawi. "Siyempre, akala ng mga tao dito boyfriend kita. Ayaw kong isipin nila na nag-entertain ng iba babae ang boyfriend ko." "Hindi naman ako ganong klaseng lalaki, Sabrina." Sagot ni Benedict. Nakangiti ito, subalit seryoso ang malalim nitong mga mata habang nakatingin sa kanya. "Kapag may girlfriend ako, sa kanya lang ang buong atensyon ko. Kaya kung sakaling girlfriend kita, asahan mong ikaw lang ang sasambahin ko." Wika pa nito. Tumikim si Sabrina para pakalmahin ang nagwawalang puso sa loob ng dibdib. "Aba, dapat lang. Sa ganda kong to?" Sagot niya sa binata. Inaasahan niyang matatawa si Benedict sa hirit niya. Subalit sa halip ay nanatili itong seryosong nakatingin sa kanya. "Yeah, ang ganda mo talaga. Lalo na kapag nasa runway ka." Sa halip na kumalma ay lalo pang nagwala ang puso ni Sabrina. Nang mga sandaling yun, isang realisasyon ang napagtanto niya. She's already in love with Benedict. Yun lang ang eksplanasyon sa mga kakaibang nararamdaman niya ngayon. Kung bakit ganoon na lang ang kabog ng dibdib niya nang tingnan at hawakan siya ni Benedict. Kung bakit nagustuhan niya ang ideya ng nobyo niya ito. Kung bakit nagselos siya nang makita itong may kausap na ibang babae. "Sabrina, are you okay?" Untag sa kanya ni Benedict. Napakurap si Sabrina sa pagkatulala. Tumikim siya at nag-iwas ng tingin. "I'm sorry, Benedict. Naalala ko na may kailangan akong gawin ngayon. Pwede sa ibang araw na tayo mag-dinner?" Anya sa binata. "Is everything okay?" May pag-aalalang tanong ni Benedict. Ibinalik niya ang tingin sa binata at bahagyang ngumiti. Oo naman. May kailangan ng talaga akong gawin." Pagsisinungaling niya.
Pagkatapos ng natuklasan niyang damdamin para sa binata, ay gusto muna niyang mapag-isa. Kailangan niya ng oras para pakalmahin ang nararamdaman. I'm sorry, kagat-labing anya pa sa binata. Isang marahang ngiti ang ibinigay sa kanya ni Benedict. Hey, it's fine Sabrina. Come on, I'll drive you home. Habang nasa biyahe sila ay hindi napigilan ni Sabrina ang sariling hindi mapasulyap kay Benedict. Ngayong napagtanto niya sa sarili ang nararamdaman para sa binata, pakiwari niya ay lalo pa itong gumagwapo sa paningin niya. Bakit kanina ka patingin ng tingin, Sabrina? May dumi ba ako sa muka? Baling sa kanya ni Benedict. Tumikim si Sabrina kasabay ng pag-iinit ng pisngi. Wala. Kung ganon, nagagapuan ka lang sa akin? Nakaangat ang isang sulok ng labing tanong nito. Matagal naman ako nagagapuan sa iyo Don't tell me, di mo alam yun. Nakangusong sagot ni Sabrina dito. Mahinang natawa ang binata. Bolera ka talaga, Sabrina. Hindi naman pambobola ang pagsasabi ng totoo. Bahagyang nakaangat ng kilay na baling niya sa binata. Napanguso si Benedict pagkatapos ay tumikim. Okay, stop it. Baka hindi ako makapag-focus sa pagmamaneho. Bakit? Para namang hindi ka sanay na masabihan ng gwapo. Hirit niya sa binata. Iba kapag galing sa'yo. Sagot nito na nagpabilis ng tibok ng puso ni Sabrina. Bakit naman iba? Isang ngiti lang ang isinagot ni Benedict. Basta. Anito bago binuhay ang stereo ng sasakyan. Napanguso na lang si Sabrina at hindi na nagtanong pa sa binata. Subalit na natili sa kanya ang huling sinabi nito. Gusto niyang mapangiti dahil doon. See you tomorrow, Sabrina. May utang ka sa aking dinner Ani sa kanya ni Benedict bago siya bumaba ng sasakyan. Oo, babawi ako, sir. Ani rito. Hanga siya sa sarili dahil sa kabila ng kumakabog na dibdib ay nagawa pa niya itong kindatan. Pagdating sa condo unit ay agad niyang tinawagan ng kaibigang si Jade na kasalukuyan ng nasa Palawan kasama ang nobyo nito. Nakailang dial siya bago ito sumagot. Hey, may problema ba? Sorry na iwan ko yung cellphone ko nung lumabas kami ni Jacob. Bungad sa kanya ng kaibigan mula sa kabilang linya. I think in love na ako kay Benedict. Walang pre ng wika niya sa kaibigan. Ngayon ko lang naranasan to, Jade. Anya pagkatapos ilahad sa babae ang mga nararamdaman niya kapag kasama ang binata. Oh my God. Narinig niyang singhap ni Jade sa kabilang linya. Yan ang nga bang sinasabi ko, Sabrina. Anong gagawin mo ngayon? I think I need to tell Benedict about my feelings for him. Sagot niya sa kaibigan pagkatapos ng ilang segundong pananahimik. Pagkatapos niyang makapag-isip, napagtanto ni Sabrina na dapat niyang aminin kay Benedict ang nararamdaman. Naalala niya ang sinabi noon sa binata na kapag na-inlove siya, ay sasabihin niya yun dito. Sigurado ka, Sabrina? Hindi ba playboy ang lalaking yun? Nag-aalalang wika ni Jade. Hindi naman siya tulad ng iniisip ng marami sa kanya, Jade. Pagtatanggol niya kay Benedict sa kaibigan. Sa mga nagdaang araw na nakasama niya si Benedict, ay nakilala niya ng husto ang binata. Napatunayan niya na mabuti itong lalaki. Besides, maganda naman ako. Hindi imposibleng magustuhan rin ako ni Benedict, diba? Pero kung sakaling hindi niya ako gusto, at least nalaman ko mismo sa kanya. Pagpapatuloy niya. Hay, ang tapang mo sa part na yan, Sabrina. Ani Jade sa kabilang linya. Napanguso siya. Ito ang unang beses na naranasan kong ma-inlove, Jade. Kaya dapat lang na may gawin ako. Hindi pwedeng maghintay na lang ako sa isang sulok. I'm a modern woman, not Maria Clara. Ani rito. Sana ganyan din ang self-confidence ko pagdating sa lalaki. Wika ng kaibigan sa kanya. Hindi mo naman kailangan na yon dahil noon pa man si Jacob na ang laging humahabol sa'yo. Ilang sandali pa silang nag-usap ng kaibigan bago sila nagpaalam sa isa't isa. Habang nagbababad si Sabrina sa bathtub ng gabing yon, ay laman ng isip niya si Benedict. Wala sa sariling napangiti siya nang maalala kung paano siya inalalayan ni Benedict na muntik na siyang madapa kanina. Ganito pala ang feeling ng in love. Ani Sabrina sa sarili habang okupado ang isip niya ng mukha ni Benedict. Ni minsan ay hindi niya naranasan ang ganoong pakiramdam sa mga nagdaang nobyo. Pumikit si Sabrina at ngumiti. Hindi niya namalayang nakatulog siya habang nasa bathtub. Nagising siya na nilalamig mula sa matagal na pagkakababad sa tubig. Kinabukasan tuloy ay masama ang pakiramdam niya.
Napilitan siyang tumawag kay Benedict para ipaalam na hindi siya makakapasok ng araw na yon. May pagkain at gamot ka ba dyan? Tanong ni Benedict sa kabilang linya. Yup, don't worry about me. Kumain na ako at uminom ng gamot. Anya sa binata. Hindi naman ganun kasama ang pakiramdam ko. Kailangan ko lang ipahinga to ngayong araw para okay na ako bukas. Pagpapatuloy niya. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng binata. Magpahinga ka mabuti, Sabrina. Thank you, Benedict. Anya sa binata. Huwag mo ako masyadong mamisa. Babalik naman ako bukas agad eh. Pabirong dugtong niya. Too late. I already miss you. Marahang sagot nito. Kahit sa telepono lang niya yun narinig, ay sapat na para bumilis ang tibok ng puso niya. E di wag mo ako lalong mamiss, sir. Kagat ang labing sagot niya bago siya inubo. Muli niyang narinig ang buntong hininga nito. Magpahinga ka na muna, Sabrina. Tawagan mo na lang ako kapag may kailangan ka. Anito. Sige, Benedict. Anya rito. Kahit na gusto pa niyang marinig ang boses nito, ay alam niyang marami itong trabaho. Galingan mo magtrabaho. See you tomorrow. Thanks, Sabrina. Masuyong sagot ni Benedict bago nito ibaba ang tawag. Pagkatapos niyang makausap si Benedict, ay nahiga siya at muling nagpahinga. Napilitan lang siyang bumangon nang may mag-doorbell. Ganoon na lang ang pagkabigla niya nang buksan niya ang pinto at tumambad sa kanya si Benedict. Anong ginagawa mo rito? Nabiglang tanong niya sa binata nang papasukin niya ito sa unit niya. Dinadalaw ka? Kaswal na sagot sa kanya ng lalaki. May trabaho ka. Anya nang makitang alauna pa lang ng hapon. May meeting ka kasamang buong engineering department. Tinapos ko na yun bago ako umalis ng opisina. Nagdala ako ng pagkain at gamot. Bumili rin ako ng prutas. Imporma nito sa kanya bago inilapag sa center table ang paper bag na dala nito. Humakbang palapit sa kanya si Benedict. Natigilan siya nang idampi nito ang palad sa noo niya. How are you feeling? Marahang tanong nito habang ine-examine ang mukha niya. Nanlaki ang mata ni Sabrina nang mapagtantong itsura niya. Wala sa sariling napaatras siya mula kay Benedict. Teka, hindi ba ako nagbibihis, Benedict? Nahihiyang wika niya. Nang mga sandaling yon ay isang oversized shirt at pajama lang ang suot niya. Sigurado rin siyang magulang buhok niya dahil sa pagkakahiga. Baliwalang ngumiti lang si Benedict bago nito maingat na hinawi ang ilang hibla ng buhok na nasa mukha niya. It's okay, Sabrina. Hindi mo kailangan magpanik. Maganda ka pa rin naman. Maganda ka naman lagi. Anito habang nakatingin sa mukha niya. Namula ang pisngi niya sa sinabi ng binata. May sakit na nga ako, binubola mo pa ako. Nakangusong sagot niya. Hindi kita binubola. Maganda ka naman talaga lagi eh. Gusto mong iharap pa kita sa salamin? Marahan ng boses na panghahamon nito. Sige na, naniniwala na ako. Pigil ang ngiting sagot niya. Anyway, kumain ka na ba? Hindi pa, pero ikaw dapat ang tinatanong ko dahil ikaw ang may sakit sa ating dalawa. Hindi pa, late na ako kumain kanina kaya hindi pa ako nagugutom. Sagot ni Sabrina rito. Well, it's almost 1. Come on, let's eat. May dala akong chicken soup. Mabuti yun para sa masama mong pakiramdam. Kinuha nito ang paper bag na iniwan nito sa center table. Pagkatapos ay ito na mismo ang nauna maglakad papunta sa kusina niya. Naabutan niya si Benedict na inihahanda ang dala nitong na take out mula sa isang restaurant. Tulungan na kita dyan, ani Sabrina sa binata. Naayos naman na ang pakiramdam ko. Hindi na, maupo ka na lang dyan, Sabrina. Marahang pigil sa kanya ni Benedict. Sa uli ay sinunod ni Sabrina ang binata. Habang pinagmamasdan niya si Benedict sa ginagawa, ay hindi niya napigilang hindi mapangiti. Tila may mainit na bagay na humaplo sa puso niya habang pinapanood itong pinagsisilbihan siya. Grabe, ganito ka ba talagang boss? Ako pa talaga yung pinagsisilbihan mo. Pabirong tanong niya kay Benedict nang ilapag nito sa harap niya ang bowl ng mainit na chicken soup. Ganyan talaga kapag special employee. May special treatment. Nakangiting sagot sa kanya ng binata. Napanguso si Sabrina sa sinabi nito. Bakit naman ako special? Buong tapang na tanong niya sa kaharap. Sinalubong siya ng tingin ni Benedict. Pagkatapos ay ngumiti ito. Sasagutin ko yan mamaya. For now, kumain muna tayo. Damihan mo rin ang kain ngayon para makabawi ka. Anito bago ipinagsali ng tubig sa baso ang dalaga.
Kahit nabawasan ang panlasa ay pinilit kumain ni Sabrina. Sino ba naman ang hindi gaganahan kung nasa harap niya si Benedict at asikasong-asikaso siya nito? Okay lang ba na wala ka sa office? Tanong niya sa binata pagkatapos nilang kumain. Magkatabi silang nakaupo sa sofa ng binata habang nagtsatsaa. Oo naman, ako naman ang boss eh. Baliwalang sagot nito. Hindi naman babagsak ang kumpanya kapag wala ako doon. Ani pa nito. Ikaw, bakit biglang sumama ang pakiramdam mo? Maayos ka naman kahapon ah. Nakaidlip kasi ako sa bathtub kagabi. Nakangusong sagot niya. What? Bakit ka naman nakatulog sa bathtub? Salubong ang kilay na reaksyon nito nang malaman ng dahilan ng pagsama ng pakiramdam niya. Kakaisip sa'yo. Gusto niyang sabihin, subalit sa pagkakataong yon ay tinamaan siya ng hiya. Nakatulog nga, Benedict. Siyempre hindi sinasadya. Bahagyang natawang anya rito. That's not safe. Don't do that next time, Sabrina. Bumaling siya sa binata at marahang humiti. Yes po, boss. Pabirong sagot niya. You're cute. Tila nagpipigil ang ngiting sagot ni Benedict sa kanya. Pakiwari ng dalaga ay lumobo ang puso niya sa narinig. Anong cute? Maganda ako. Giit niya rito. Oo nga, maganda ka nga. Tangon ni Benedict habang nakatitig sa mukha niya. Maganda ka. Sexy, confident. Pero cute ka minsan, lalo na ngayon. Pagpapatuloy nito. Nararamdaman ni Sabrina ang pag-iinit ng pisngi. Subalit hindi siya nag-alis ng tingin sa kaharap. Huwag mo akong puruhin ng ganyan, Benedict. Baka isipin ko gusto mo ako. Paano kung gusto nga kita? Sagot ni Benedict na nagpahinto sa tibok ng puso niya. Wait, huwag mo akong biruin ng ganyan ngayon. Masama ang pakiramdam ko, Benedict. I'm not kidding, Sabrina. I actually like you. Pag-amin sa kanya ni Benedict habang seryosong nakatingin sa kanya. Unang beses pa lang kitang nakita, tinamaan na ako sa'yo. So, kaya mo ako ginawang temporary secretary mo dahil gusto mo ako? Hindi makapaniwalang tanong niya rito. At gusto kong mapalapit sa'yo, sagot ni Benedict. Habang nakakasama kita sa opisina ko, pakiramdam ko lalo pa kitang nagugustuhan. Lalo pa ako nahuhulog sa'yo. Pagpapatuloy ng binata bago nito marahang hinawakan ng kamay niya. I'm in love with you, Sabrina. Alam kong hindi ka basta-basta maniniwala dahil sa hindi magandang reputasyon ko. Pero bigyan mo sana ako ng pagkakataon na patunayan sa'yo na totoong lahat ng sinabi ko. Payagan mo sana akong manligaw sa'yo, Sabrina. Mandiligaw ka? Hindi makapaniwalang gagad niya sa binata. Oo, tulad ng sinabi ko. Handa akong gawin ng lahat para mapatunayan sa'yo na totoong nararamdaman ko. Seryosang sagot ni Benedict sa kanya. Napalunok si Sabrina. Pakiramdam niya anumang sandali ay lalabas ang puso niya mula sa kanyang dibdib. Naniniwala ako sa sinabi mo, Benedict. Sagot niya habang nakatingin sa mga mata nito. At hindi mo na rin kailangang manligaw. Kasi gusto rin kita. Sa wakas ay pag-amin niya. Nakita niya ang pag-abang ng labi ni Benedict. You like me too? Tila hindi makapaniwalang gagad nito. Higit pa sa gusto. Pigil ang ngiting pag-amin niya. Di ba sinabi ko na kapag nagmahal ako for the first time, sasabihin ko sa'yo? Ito na nagmahal na ako. At ikaw ang lalaking yun, Benedict. Pagpapatuloy niya. Teka, hindi mo naman sinasabi ang lahat ng to dahil lang masama ang pakiramdam mo, di ba? Tanong nito habang nakatitig sa magandang mukha ng dalaga. Bahagyang natawa si Sabrina sa tanong nito. Masama lang ang pakiramdam ko, pero hindi ako nagdedeliryo, Benedict. Alam ko kung anong sinasabi ko. Anya rito. Mahal kita, Benedict. Kung itatanong mo kung kailan nagsimula, hindi ko alam. Pero kahapon ko na-realize ang lahat. Bago pa niya matapos ang sinasabi ay kinabig na siya ni Benedict para halikan. Buong pusong tinugon ni Sabrina ang halik ng binata. Hindi pa siya nakontento. Kumandong siya sa binti ng binata upang mahalikan ito ng maayos. Tama nga ako. Masarap nga mga labi mo. Hindi napigilang sambit ni Sabrina nang maghiwalay ang mga labi nila. Wait, pinagnanasaan mo ko, Sabrina? Nakaawang ang labi at tila naaaliw na tanong ni Benedict sa kanya. Well, mukha kasing masarap kang humalik. Tama naman pala talaga ako. Tili ang sagot niya sa lalaki.
Naaaliw na tumawa si Benedict. Pagkatapos ay hinaplos nito ang ibabang labi niya gamit ang daliri nito. Gusto mo pa? Nakangising tanong ni Benedict. Mula sa balikat ng binata ay umangat ang kamay niya sa ulo nito. Tinatanong pa ba yan? Yung kiss mo yata ang effective na gamot sa masamang pakiramdam ko eh. Sabihin mo munang girlfriend na kita. Nakaangat ang labing tanong nito. Tinatanong pa ba yan? Hinalikan mo na nga ako eh. Nakangusong sagot niya rito. Sukat sa sinabi niyang yon, ay bigla siyang niyakap ng mahigpit ni Benedict. Pagkatapos ay naramdaman niya ang pagbaon ng mukha nito sa leeg niya. Anong ginagawa mo? Tanong niya sa binata. I'm just happy, baby. Hindi ako makapaniwala na girlfriend na agad kita. Masuyong sambit nito habang nakasubsob sa kanya. Napangiti siya sa narinig. Oo nga, parang kailan lang gusto mo pa akong pagbayarin ng 10 million. Biro niya. Sinabi ko lang naman yun para wala kang choice kundi pumayag na magtrabaho sa akin. Wika nito pagkatapos mag-angat ng tingin sa kanya. Sus, pasalamat ka, gwapo ka. Pabirong ingos niya rito. Salamat talaga sa jeans ko. Nakangising sagot ni Benedict. Bagay nga siguro tayo, Benedict. Mayabang ka rin kasi eh. Compatible tayo. Nakangising komento niya. Natatawang hinalikan nito ang tungki ng ilong ng dalaga. So talaga nagselos ka sa co-model mo kahapon? Nangingiting tanong nito. Alam mong nagselos ako? Nakangusang tanong niya habang pinaglalaroan ng buhok ng binata. Hinala ko lang, pero tama naman pala talaga ako. Sagot nito bago siya buong suyong tiningnan sa mga mata. Simula ngayon, hindi mo na kailangan magselos, Sabrina. Ikaw lang ang babae sa buhay ko. Tulad ng sinabi ko, kapag naging girlfriend kita, ikaw lang ang sasambahin ko. Kaya sayo lang ako. Dapat lang, Benedict. Seryosang sagot niya sa binata. Ikaw lang din ang lalaki sa buhay ko. Gusto mo pa bang magtrabaho bilang sekretary ko? Tanong sa kanya ni Benedict bago nila muling magsalo sa isang halik. Oo naman. Wala pa naman akong ibang ginagawa eh. Saka, ayaw mo ba akong makita araw-araw? Nakangising tanong pa niya. Gusto. Pero baka hindi ako makapag-concentrate sa trabaho kapag nakikita kita, Sabrina. Well, magtiis ka. Ikaw ang may idea na gawin akong sekretary mo. Nakaangat ang isang kilay na sambit niya rito. Natapos ang araw na yon na magkasama sila ni Benedict sa condo unit niya. Gabi na nang magpaalam sa kanyang binata. Kinabukasan ay nabigla siya nang sunduin siya ni Benedict sa condo unit niya. Bakit kailangan mo pa akong sunduin? Tanong ni Sabrina kay Benedict. Well, you're my girlfriend now. Nakangiti lang na sagot nito bago inabot sa kanya ang hawak nitong bouquet ng bulaklak. Masama bang sunduin ko ang girlfriend ko? Dinala niya ang bulaklak sa ilong niya. Ang sweet mo naman palang boyfriend. Komento niya rito. Can I have a good morning kiss now? Tanong nito bago siya hinapit sa bewang. Bago sila lumabas ng condo unit niya, ay ilang beses silang nagsalo sa isang halik. Habang paakyat sila sa opisina nito ay hindi nito binibitiwan ng kanyang kamay. I'll make you coffee. Anya kay Benedict pagdating nila sa opisina ng binata. Mamaya na lang. Sagot ng lalaki bago siya hinapit sa bewang at hinalikan. Mas effective na pampagising sa umaga ang halik mo. Pilyo ang ngiting sagot nito pagkatapos pakawalan ng mga labi niya. Hindi ka pa magising sa lagay na yan? Ilang beses mo na ako hinalikan mula pa kanina. Nakaangat ang kilay na tanong niya sa nobyo. Buti na lang kiss-proof tong lipstick ko. Is it bad that I can't get enough of your lips? Masuyong sambit nito habang hawak ang pisngi niya. Well, kailangan mo magpigil dahil kailangan mo magtrabaho, sir. Pabirong sagot niya sa nobyo bago siya kumawala rito para dumiretso sa pantry. Si Santi na lang kaya kita para maging full-time girlfriend na kita. Pabiruring sagot nito. Grabe naman, sir. Wala pa nga akong isang buwan sa trabaho. Pakikisakay niya sa biro nito. Sa kabila ng pagbibiruan at paminsan-minsan pagnanakaw sa kanya ni Benedict ng halik, ay nagawa pa rin naman ito ang trabaho nito para sa araw na yon. Pagdating ng hapon ay sabay silang umuwi ni Benedict. Sa bawat araw na nagdaan ay lalo niyang nakikilala ang binata at lalong lumalalim ang nararamdaman niya rito dahil sa mga bagay na natutuklasan niya sa nobyo. Masarap ka palang magluto.
Ani Sabrina sa nobyo nang tikman niya ang pagkaing niluto nito sa kanya isang hapon. Magkasama sila sa condo unit ng nobyo at nag-volunteer na magluto ng hapunan. Well, lahat naman masarap sa akin eh. Mayabang na sagot nito bago kumindat sa nobya. Natawa siya sa nobyo. But seriously, paano ka natutong magluto, Benedict? Curious na tanong niya. Tinuruan ako ng pinsan kong si Belinda 5 years ago. You'll meet her soon. Busy lang yun ngayon sa buhay. Kakakasal lang kasi niya dun sa contract husband niya. Anito sa kanya bago ipaniliwanag sa kanya ang sitwasyon ng pinsang babae. How about your other cousins? Si Attorney Benjamin at yung doktor, right? Anya sa nobyo. Nakita niyang bahagyang sumimangot si Benedict. Huwag mo nang kilalanin ng dalawang yun. Mas gwapo ako sa kanilang dalawa. Natawa siya sa reaksyon nito. Wow, hindi ko alam na siloso ka pala. Tukso niya sa nobyo. Sa'yo lang, Sabrina. Sagot nito bago hinalikan ng kamay niya. Ikaw lang ang ipagdadamot ko sa iba. Pakiwari ni Sabrina ay sumikdo ang puso niya sa sinabi ng binata. Don't worry, sa'yo lang naman ako eh. Sagot niya sa nobyo bago ito hinalikan. Pagdating ng weekend ay sinamahan siya ni Benedict sa fashion show ng kaibigang designer. Good luck, baby. Masuyong wika sa kanya ng nobyo bago siya pumasok sa backstage. Huwag ka na kayang manood. Baka madistract ako eh. Baghagyang nakangusong anya sa nobyo. So, inaamin mo na ngayong munti ka ng madapa dahil sa akin ha? Napapangiti na nakaangat ng kini na tanong nito. Oo, kung makatingin ka naman kasi parang kakainin mo ko. Hindi ko pa alam na in love na pala ako sa'yo. Nakaingos na sagot niya. Well, kasalanan mo yan dahil sobrang ganda mo. Wika sa kanya ng nobyo. But hey, don't be nervous babe. You're going to kill it. Ikaw pa ba? Sagot nito habang hawak ang magkabilang pisngi niya. Napangiti siya sa nobyo. Thank you, babe. Anya sa binata. Maya-maya ay nagpaalam na siya rito para mag-ayos ng sarili. Ang gwapo talaga ng boyfriend mo, Sabrina. Wika sa kanya ng kasamahang modelo habang naghahanda silang rumampa sa runway. I know. Nakangising sagot niya kay Kylie habang inaayos ang kinulot na mahabang buhok. But he's mine, so back off. Oo, don't worry, alam ko yun. Natatawang sagot ng babae. Paglabas ni Sabrina sa runway, ay agad natagpuan ng mga mata niya si Benedict. Pinigilan niyang mapangiti ng malaki nang makitang bahagyang nakaawang ang labi ng binata habang nakatitig sa kanya. He was looking at her as if she's the only woman he could see at that moment, and she was loving it. Sa pagkakataong yon, sa halip na kabahan, ay lalo siyang na-inspire na pagbutihin ng pagrampa. Pagdating niya sa tapat ni Benedict ay diretso niyang tiningnan ang nobyo at kininatan bago ito nilagpasan. Umangat ang sulok ng labi niya nang sa sulok ng mga mata ay makita niya kung paano natulala ang binata sa ginawa niya. Congratulations, baby! Bati sa kanya ni Benedict nang puntahan siya nito sa backstage pagkatapos ng show. Thanks, Benedict. Anya sa binata bago ikinawit ang braso sa batok nito. Natulala ka yata kanina ha? Tukso niya dito. Paano kung hindi matutulala? Bigla akong kinindatan ng napakaganda kong girlfriend. Bahagyang nakangusong sagot nito. Ginagawa mo ba yun sa iba? Nakangising umiling si Sabrina. Nope. Syempre sa'yo ko lang ginawa yun. Anito bago inilapit ang mukha sa tenga niya. Come on, let's go. May kasalanan ka sa akin. Anong kasalanan ko sa'yo? Nagtatakang tanong niya. Inakit mo ako kanina, kaya bayaran mo ko ng maraming kiss. Pilyong sagot nito. Kasalanan ko ba na naakit ka? Pilyang tanong niya dito pabalik. Sa halip na sumagot ay hinapit siya ni Benedict bago sinakop ang mga labi niya. Muntik na siyang mapakapit sa buhok nito kung hindi lang niya naalala na may mga tao sa paligid nila. Nag-init ang pisngi niya nang maghiwalay sila ni Benedict. Agad siyang napatingin sa mga kasamang modelo na abala sa kanya-kanyang ginagawa. Namumula ka. Nangingiting wika ng nobyo sa kanya. Bigla mo akong hinalikan. Ang daming nakakita. Mahinang sagot niya sa nobyo. Akala ko ba matapang ka? Tila naaaliw na tanong nito. Sa halip na sumagot ay napakagat siya sa ibabang labi. Halika na nga, tulungan mo akong bitbitin to. Aniya, na ang tinutukoy ay ang ilang bukay ng bulaklak
na natanggap niya mula sa mga dumalo sa fashion show. Huwag mo nang dali ng mga yan. Bahagyang nakakunot ang noong sagot ng nobyo. Sayang naman, Benedict, i-display ko sa kondo ko. Bakit ka naman manghihinayang kung kaya kitang ibili ng isang buong flower shop? Nakaangat ang kilay na sagot ng nobyo. Bukod sa seloso, competitive ka rin pala. Nakangising tukso niya sa nobyo. Muli niyang naramdaman ang kamay ni Benedict sa baywang niya. Kung pwede lang kitang itago sa mga lalaking tumitingin sa'yo, ginawa ko na. But I support you and your career, baby. And I'm so proud of you. Napangiti siya sa sinabi ng nobyo. Hanggang tingin lang naman sila sa akin. Sa'yo lang ako, Benedict. Alam mong sa'yo lang din ako. Sambit nito sa kanya bago siya kinintalan ng mabilis na halik sa pisngi. Mabilis na lumipas sa mga araw. Habang nanonood sila ng pelikula sa kondo ng binata, ay nakatanggap si Sabrina ng tawag mula sa agency niya. What is it, baby? Tanong sa kanya ni Benedict pagbalik niya sa tabi nito. Yung agency ko sa Milan, inaalok ako ng project sa Paris. It was for Chanel. Wika niya na ang tinutukoy ay ang isa sa mga pinakasikat na fashion brand sa buong mundo. What? That's a great news, baby. Let's celebrate. Masayang wika ng nobyo. Niyakap siya nito at hinalikan. Ang galing-galing ng girlfriend ko. Bahagya siyang natawa sa reaksyon ni Benedict. Teka, hindi ko pa naman tinatanggap. Anya rito. Bakit hindi? Nagtatakang tanong nito. 6 months ako sa ibang bansa kapag tinanggap ko yon. Next 2 weeks na ang balik ko kapag umuo ako. Paano ang trabaho ko sa'yo? Kagat ang labing sagot niya rito. Come on, baby. Alam natin pareho na temporary lang ang pagiging sekretary mo sa akin. Sagot ni Benedict sa kanya. 6 months ako mawawala kapag tinanggap ko yung project, Benedict. Mamimiss mo ako niyan. Sagot niya habang nakatingin sa mukha nito. Ako lang bang makakamiss sa'yo? Nakaangat ang kilay na tanong nito sa kanya. Siyempre mamimiss ko din ang gwapo kong boyfriend. Nakangising sagot niya. Ang klingi mo pa naman. Hinawakan ni Benedict ang kamay niya at dinala sa labi nito. We won't be missing each other. Nakalimutan mo yata kung sino ang future husband mo. Kahit linggo-linggo kitang puntahan sa ibang bansa, hindi ako maghihirap. Future husband agad ah? Natatawang gagad niya. Subalit ang totoo ay tila lumobo ang puso niya sa sinabi nito. Doon din naman tayo pupunta, baby. Malambing na sagot ni Benedict habang pinipisil-pisil ang daliri niya. Ikaw ang babaeng pakakasalan ko. Ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. Kung ikaw naman pala ang future husband ko, bakit kailangan ko pang umalis para magtrabaho? Kayang-kaya mo naman akong buhayin kahit ilan pang maging anak natin. Pagbibiro ni Sabrina dito. Because it's your dream, babe. Seryosong sagot ni Benedict habang nakatingin sa kanya. Hindi ba't nabanggit mo sa akin na pangarap mong magtrabaho sa mga sikat na fashion brands? Alam kong hindi lang basta pagtatrabaho para sa iyo ang pagmumodelo. It makes you happy. At sino ako para hindi ko suportahan sa mga bagay na magpapasaya sa iyo? Hindi agad nakapagsalita si Sabrina dahil tama si Benedict. Noon pa man ay pangarap na niyang maging sikat na modelo at magtrabaho sa mga sikat na fashion brands. Thank you, Benedict. Nagiinit ang sulok ng mga matang sambit niya sa nobyo. You're welcome, baby. Masuyong sagot nito bago muling hinalikan ng kamay niya. Swerte mo sa akin, di ba? Gwapo na, supportive pa. Nakangising dugtong nito. Oo nga, ang swerte ko talaga sa'yo. Buong pagmamahal na sagot niya sa nobyo bago isinandal ang ulo sa dibdib nito. Dahil sa suporta ni Benedict ay tinanggap niya ang offer na kontrata sa kanya. Kaya naman sa mga sumunod na araw ay sinulit nila ni Benedict ang oras para sa isa't isa. Nang araw na yon ay may dinner sila ni Benedict kasama ang mga pinsan nito. Yun ang unang pagkakataon na makikilala niyang 3 pinsan ng nobyo, maliban kay Benjamin na nakilala na niya noon. Subalit bago sila makaalis sa opisina nito nung hapong iyon, ay isang bisita ang dumating sa opisina nito. Halos kasing edad ng nobyo ang lalaki. Sabrina, this is Frank. Kaibigan ko ng high school. Pakilala ni Benedict sa bagong dating na lalaki. Frank, this is Sabrina, girlfriend ko. Sabrina? Gagad ni Frank. Napansin niya ang tila magkahalong pagtataka at pagkabigla sa mukha nito. Yup. Do you perhaps know me? Tanong ni Sabrina sa kaharap.
Saglit na bumaling si Frank kay Benedict bago mabilis na ibinalik ang tingin sa kanya. Hindi ako makapaniwala na girlfriend ka ng kaibigan ko. Masyado kang maganda para sa kanya. Nakangiting wika nito na bahagya niyang ikinatawa. Shut up, Frank. Wika ni Benedict sa kaibigan. Let's get down to business. Habang nag-uusap ang dalawa tungkol sa negosyo, ay nag-excuse si Sabrina at lumabas ng opisina upang sagutin ang tawag sa kanya ng agency niya. Ilang minutong itinagal ng tawag. Napahinto si Sabrina sa akmang pagpasok sa opisina ni Benedict nang marinig niya ang pangalan niya mula kay Frank. Pare, hindi ba alam ni Sabrina na binasted ka niya nung high school? Shut up, Frank. Hindi pa lang ako makahanap ng tamang tiyempo. Sagot ni Benedict sa kaibigan. Please, let's not talk about that here. Bakit pare? Don't tell me hindi ka seryoso kay Sabrina. Teka, naalala ko pa yung sinabi mo dati. Nababawian mo siya sa pambabasted niya sa'yo. Kaya mo ba siya girlfriend ngayon dahil gusto mong gumante? Daig pa ni Sabrina ang binagsakan ng martilyo ang puso sa narinig. Sa halip na pumasok ay maingat niyang isinara ang pinto bago umalis at nagtungo sa fire exit. Bigla ay naalala niya ang kwento sa kanya ni Benedict na tungkol sa babaeng unang minahal nito, subalit bumasted dito nung high school. Ako ba ang babaeng yun? Pero bakit hindi ko siya matandaan? Tanong ni Sabrina sa sarili. Aminado si Sabrina na noong high school ay marami siyang binasted na lalaki. Hindi niya matandaan kung isa sa mga yun si Benedict. Pumikit siya at sumandal sa nakasarang pinto habang binabalikan ang narinig. Naguguluhan siya sa mga narinig. Subalit hindi maipagkakaila ang sakit na unti-unting bumabalot sa puso niya sa posibilidad na maaaring hindi siya totoong mahal ni Benedict at gumaganti lamang ito sa kanya ngayon. No, Sabrina, mahal ka ni Benedict. Wika sa kanya ng isang bahagi ng isip. Hindi alam ni Sabrina kung gaano siya katagal na mag-isa sa fire exit bago nagpa siyang bumalik sa opisina. Pagdating doon ay si Benedict na lamang ang naabutan niya. Sabrina, saan ka nagpunta? Hindi kita nakita sa labas nang hinatid ko si Frank. Wika sa kanya ng nobyo. Lumapit ito sa kanya subalit umatras si Sabrina. What's wrong, babe? Tila nagtatakang tanong ni Benedict. Humugot si Sabrina ng malalim na hininga bago buong tapang na sinalubong ang mata ng nobyo. May dapat kang ipaliwanag sa akin, Benedict. Narinig ko ang sinabi ni Frank kanina. Matagal mo na nga ba akong kilala? At binasted kita nung high school? Nakita niya kung paano namutla ang nobyo sa mga tanong niya. Let me explain, Sabrina. Nakikiusap ng wika nito. Mag-e-explain ka talaga dahil hindi ko maintindihan, Benedict. Nagpipigil sa galit na sagot niya dito. Wala akong matandaan na nanligaw ka sa akin. I mean, hindi kita kilala nung high school ako. Napalunok si Benedict habang nakatingin sa kanya. Hindi mo ako kilala, pero ikaw, kilalang kilala kita. Sagot sa kanya ni Benedict. Like I told you before, I looked different when I was in high school. Patpatin ako at mukhang nerd noon. 4th year high school ako nang nagkagusto ako sa'yo. You were 3rd year back then. Nagtangka akong maligaw sa'yo pero binasted mo agad ako. Ni hindi mo tinanong ang pangalan ko at diretsyong sinabi sa akin na wala akong pag-asa sa'yo dahil sa itsura ko. Paliwanag nito. Simula nung araw na nireject mo ako, hindi na ako nagtangkang lumapit sa'yo. Umiwas ako hanggang sa makagraduate ako ng high school. Pagpapatuloy ni Benedict. Napaawang ang labi ni Sabrina sa narinig. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang bagay na to? Dahil ba tama ang sinabi ni Frank? Na gusto mo lang bumawi sa akin sa ginawa kong pambabasted sa'yo noon? Tanong niya sa binata. Tell me, Benedict, totoo bang nararamdaman mo sa akin? O gusto mo lang gumanti sa pambabasted ko sa'yo noon? Totoong nararamdaman ko sa'yo, Sabrina. Mahal kita. Sagot ni Benedict habang diretsyong nakatingin sa mga mata niya. Pero inaamin ko, noong nalaman kong ikaw ang may-ari ng kotseng nakabangga sa sasakyan ko, sumagi sa isip ko na bumawi sa'yo sa ginawa mo sa akin noon. Pakiwari ni Sabrina ay tila may kumiga sa puso niya sa narinig mula kay Benedict. Iyon ang totoong dahilan kung bakit binlockmail mo kung maging sekretary mo? Para gantihan ako? Puno ng hinanakit na tanong niya kay Benedict. Oo, yun ang unang plano ko, Sabrina. Naisip kong gawin kang sekretary ko at pahirapan ka para makaganti ako sa'yo sa ginawa mong pamabasted sa akin noon. Pag-amin ni Benedict. Pero agad na nagbago ang isip ko.
Nang mapagtanto ko ng gabing yun na kaya hindi ako nakaka-move on sa ginawa mong pambabasted sa akin, ay dahil hindi nawala ang nararamdaman ko sa'yo. Nasa kabila ng maraming taong lumipas, gusto pa rin kita, Sabrina. At yun ang dahilan kung bakit wala akong nagtatagal na relasyon sa ibang babae. Dahil deep inside, nananatili pa rin sa puso ko ang babaeng minahal ko nung high school. Pagpapatuloy ni Benedict. Kaya naman, nung magkita tayo sa opisina ko, humingi ako ng tawad sa'yo sa naging trato ko sa'yo. At sa pagkakataong yun, hinayaan kitang maging sekretary ko dahil gusto kong mapalapit sa'yo. Dahil gusto kong sa pagkakataong to, mapansin mo na ako. Dahil umaasa akong sa pagkakataong to, magkakaroon ako ng pag-asa sa'yo. Pero bakit hindi mo sa akin sinabi agad, Benedict? Naghihinanakit na tanong niya sa nobyo. Bakit hinayaan mo pang malaman ko sa iba? Ang dali lang sabihin sa akin. Ang dami mong pagkakataon na sabihin sa akin ang lahat ng to. Para sa'yo siguro madali, pero hindi ganun para sa akin, Sabrina. Tila nahihirapang sagot ni Benedict. Humahanap ako ng tamang tiyempo dahil ayokong pagdudahan mo ang pagmamahal ko sa'yo. I was about to tell you tonight about... Pero sa pagpapatagal mo, Benedict, una ko pang nalaman bago mo pa sabihin sa akin. Putol ni Sabrina sa binata. Ano sa tingin mo ang nararamdaman ko ngayon? Hindi ko na alam kung totoo bang pagmamahal mo sa akin, Benedict. Hindi na malaya ni Sabrina na may luhang bumagsak na mula sa mga mata niya. Ikaw ang unang lalaking minahal ko, Benedict. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakaramdam ako ng insekuridad na baka hindi totoo ang nararamdaman mo sa akin. Maingat na hinawakan ni Benedict ang mukha niya. Sa pagkakataong yun ay hinayaan ni Sabrina ang binata. Mahal kita, Sabrina. Gusto kita noon pang hindi mo pa ako kilala. At lalong lumalim ang nararamdaman ko para sa'yo ngayong nagkita tayong muli. Masoy yung sambit nito habang marahang pinapalis ang luha sa pisngi niya. I'm sorry kung hindi ko agad nasabi sa'yo ang totoo, Sabrina. I'm sorry dahil nasaktan kita. Pero maniwala ka sa akin, baby. Totoong damdamin ko para sa'yo. Ikaw lang ang babaeng mahal at mamahalin ko. Ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Kung kinakailangan kitang ligawan buong buhay ko, gagawin ko para patunayan sa'yo na totoong lahat ng to. Pahayag ni Benedict. Sinalubong ni Sabrina ang mga mata ng binata. Okay, kung talagang seryoso ka sa sinabi mo, I want you to wait for me. Seryosong sambit niya sa nobyo. Hindi ba't napag-usapan natin na aalis ako? Tumawag sa akin ng agency ko. Gusto nilang pumunta na ako ng Paris. I might leave tonight, Benedict. Anya sa nobyo. Nakikipaghiwalay ka na ba sa akin, Sabrina? May takot sa mga matang tanong ni Benedict. Marahan siyang umiti sa binata at umiling. Mahal kita, Benedict. At tulad mo, ikaw lang ang lalaking gusto kong makasama sa hinaharap. Naniniwala ako na mahal mo talaga ako. Pero gusto ko pa rin patunayan mo sa akin na totoong lahat ng sinabi mo sa akin. Habang nasa ibang bansa ako, gusto ko nandito ka lang at maghintay sa akin. Patunayan mo sa akin na kahit hindi tayo magkasama, ako lang ang nandyan sa puso mo at hindi ka maghahanap ng iba. That would be a piece of cake, babe. Wika sa kanya ni Benedict habang hinahaplos ang mukha niya. Ikaw lang ang laman ng puso ko at hindi yun kailanman mapapalitan. Handa akong maghintay sa'yo gano'n man katagal. Nang gabing yun, pagkatapos nilang magkaayos ng binata, sa halip na dumiretso sa restaurant kung saan naroon ng mga pinsan nito, ay inihatid siya ni Benedict sa airport. Talaga bang hindi kita pwedeng dalawin sa Paris, babe? Tanong sa kanya ni Benedict habang hinihintay nila ang flight niya. Hindi pwede. Yan ang parusa mo dahil sa hindi pagsasabi sa akin agad ng totoo. Pabirong sagot niya rito. But really, wag mo akong dalawin dahil baka sumama ako agad sa'yo pabalik ng Pilipinas. Anya sa mas seryosong tono. Go and chase your dream, Sabrina. Masuy yung sagot ni Benedict habang hawak-hawak ang kamay niya. Handa akong maghintay sa'yo, kahit gaano pa katagal, sweetheart. Kahit mamuti man ang buhok ko. Natawa siya sa huling sinabi nito. Huwag kang OA, Benedict. 6 months lang naman ako mawawala eh. I'm just saying, babe. Seryoso ako sa sinabi ko na handa akong maghintay sa'yo. Buong pusong sambit ng binata. Thank you, Benedict. Masuy yung sambit ni Sabrina sa lalaki. Huwag ka mag-alala dahil hindi naman ako titingin sa ibang lalaki. Tumingin ka man sa iba, sisiguraduhin ko pa rin na babalik ka sa akin. Sagot sa kanya ng binata.
Bago sila pansamantalang maghiwalay ni Benedict, ay isang malalim na halik ang pinagsaluhan nilang dalawa. Mayroong pangamba sa puso ni Sabrina habang lulan siya ng eroplano paalis ng bansa. Subalit mas nanaig ang pagtitiwala niya kay Benedict at sa pagmamahal nito sa kanya. Mabilis na lumipas ang mga araw. Hindi na malaya ni Sabrina na tapos na ang 6 na buwang kontrata niya sa ibang bansa. Hindi ka napipirma ng bagong kontrata? Tanong kay Sabrina ng kasamahang modelong si Patricia. Pilipina rin ang babae na gaya niya. Sa loob ng nakalipas na mga buwan, ay lalong nakilala ang pangalan ni Sabrina sa mundo ng modeling. Sa katunayan, bago matapos ang kontrata niya, ay ilang brand ang nag-alok sa kanya na magtrabaho sa mga to. Subalit sa pagkakataong yun ay wala siyang tinanggap sa mga ito. "No, uuwi na ako ng Pilipinas." Nakangiting sagot niya kay Patricia. In fact, meron na siyang plane ticket pabalik ng bansa. Baka kasi umiyak yung naghihintay sa akin doon kapag hindi pa ako bumalik. Pabirong dugtong niya. "Oh, yung laging nagpapadala sa'yo ng bulaklak?" Tukso ng kaibigan na ikinangiti niya. Sa loob ng 6 na buwang nagdaan, ay araw-araw na nagpapadala ng bulaklak sa kanya si Benedict. Kahit na hindi sila nagkikita ay pinaninindigan nito ang araw-araw na panliligaw sa kanya. Ngayong natupad na ni Sabrina ang pangarap niyang makapagtrabaho sa isang sikat na fashion brand, panahon naman para tupadin ng dalaga ang bagay na magpapasaya sa puso niya. Dumating ang araw ng flight ni Sabrina. Pagkatapos ng mahigit 13 oras na biyahe, ay lumapag ang eroplanong sinasakyan ng dalaga sa NAIA. Malaki ang ngiti ni Sabrina habang hawak ang dalang maleta. Balak niyang sorpresahin si Benedict. Subalit si Sabrina ang nasorpresa at natigilan nang makita si Benedict na naghihintay sa kanya sa arrival area ng airport. Napakagwapo nito sa Amerikanang suot. Subalit ang mas nakapukaw ng atensyon niya ay ang hawak nitong banner na may nakasulat na "Welcome back, my future Mrs. Bonavista." Nagtama ang mga mata nila ni Benedict. Buong pagmamahal na ngumiti sa kanyang nobyo. Bago pa man tuluyang makalapit si Sabrina sa binata, ay bumagsak na ang mga luha niya. "Welcome home, babe." Masuyong wika sa kanya ni Benedict kasabay ng pagbalot sa braso nito sa kanya. Mahigpit siyang yumakap sa binata kasabay ng patuloy na pagbagsak ng mga luha. "I missed you." Buong emosyong sambit ni Benedict habang nasa bisig sila ng isa't isa. "Finally, you're home, baby." Hindi niya alam kung gaano sila katagal magkayakap bago siya pinakawalan ni Benedict. "Paano mo nalaman na ngayon ang uwi ko?" Nagtatakang tanong niya kay Benedict nang maghiwalay sila. "Jay told me." Sagot sa kanya ni Benedict habang masuyong pinupunasan ang basang pisngi niya. "Si Jay talaga? Akala ko pa naman masosorpresa kita." Nakangusong sagot niya sa nobyo. Ngumiti sa kanya ang binata bago siya masuyong hinalikan sa noo. "Thank you for coming home, babe." "Thank you for waiting for me, Benedict." Buong pusong sagot niya rito. "Baliwala lang ang 6 na buwang paghihintay ko sa'yo." Wika sa kanya ni Benedict. "At ngayong nandito ka na, may isang bagay akong gustong gawin." Bago pa makapagsalita si Sabrina ay lumuhod na si Benedict sa harap niya bago inilabas ang isang singsing. "Will you marry me, Sabrina? Will you be my wife and the mother of my children?" Buong pusong tanong ng binata habang nakatingala sa kanya. "Don't worry, hindi ako nagmamadali na pakasalan mo agad ako. I'm fine with long engagement, babe. Alam kong importante sa iyo ang karir mo at willing ako maghintay kung kailan ka handang bumuo ng pamilya kasama ako." Muling bumagsak ang luha ni Sabrina habang nakatingin sa lalaking minamahal. "I will marry you, Benedict. Ngayon man o bukas, handa ako magpakasal sa'yo." Walang pag-aalinlangang sagot niya sa binata. "Ngayong natupad ko na ang matagal ko ng pangarap, ibang pangarap naman ang gusto kong matupad sa pagkakataong to, Benedict. At yun ay ang bumuo ng pamilya kasama mo. Kaya oo, magpapakasal ako sa'yo sa lalong madaling panahon." Buong pagmamahal na pahayag niya sa nobyo. "Kaya ano pang hinihintay mo dyan? Isuot mo na ang singsing at halikan mo na ako." Sa kabila ng luha sa mga mata ay naggawang tumawa ni Benedict. Mabilis nitong isinuot sa kamay niya ang engagement ring bago ito tumayo at kinabig siya para halikan. Pareho nilang ibinuhos sa halik na yon ang pangungulila nila sa isa't isa sa loob ng mga buwang hindi sila magkasama. "Mahal na mahal kita, Sabrina. My future Mrs. Bonavista." Buong pusong sambit ni Benedict nang maghiwalay ang mga labi nila.
Mahal na mahal din kita, Benedict. Sagot ni Sabrina sa lalaking minamahal. Pagkatapos ng isang buwan ay ginanap ang kasal nila ni Benedict. Yun ang pinakamaligayang araw sa buhay nilang dalawa. Kumpleto sa kasal ang buong pamilya ni Benedict, pati na rin ang mga kaibigan nila. Finally, welcome to the family, Sabrina. Wika kay Sabrina ng pinsan ni Benedict na si Benjamin. Siguradong masaya ngayon si Lolo kung nasan man siya, dahil sa wakas ay pamilyado ng mga apo niya. Gagad ng nag-iisang babaeng pinsan ni Benedict na si Belinda. Yun lang naman ang hangad ng lolo nila, ang magkaroon silang mapipinsan ng kanya-kanyang pamilya. Let's cheers to that! Wika ni Blake katabi ang nasa may kabuanan na nitong asawa na si Cassandra. Masaya silang nag-celebrate, pero agad ding nag-exit ang mga bagong kasal para sa honeymoon. Nais nang humabol ni Benedict ng anak para lahat silang magpipinsan ay pare-pareho ng may anak na maipagmamalaki. 3 buwan pagkatapos ng honeymoon nila ng asawa ay nabuntis na si Sabrina, kaya naman walang pagsindan ng kaligayahan ni Benedict. Thank you for making me the happiest man right now, babe. Naluluhang wika ni Benedict nang ibalita ni Sabrina sa asawa na magkakaanak na sila. Pangako ko sa iyo at sa anak natin na ilalaan ko ang buhay ko sa iyo at sa pamilya mo buuin natin. Ano ka ba? Tayong dalawang sobrang saya. Salamat din sa pagmamahal at sa masayang pamilya na ibinigay mo sa akin, Benedict. Alam mo namang mag-isa na ako sa buhay. Pero mula nang dumating ka, naging makulay ang buhay ko. Mas talo pa ngayon dahil magkakababy na tayo. 8 buwan ang lumipas ay isinilang ni Sabrina ang isang malusog na sanggol na babae. Kamukhang kamukha mo ang anak natin, babe. Ngayon pa lang, sigurado na akong papasakitin niya ang ulo ko sa dami ng mga magiging manliligaw niya. Wika kay Sabrina ni Benedict habang pinagmamasdan nila ang natutulog na anak. Nagrereklamo ka ba? Nakangusong baling niya sa asawa. Siyempre hindi. Bahagyang natawang sagot ni Benedict bago siya kinintalan ng halik sa noo. Kahit 1 dosena pang katulad mong maging mga anak natin, hindi ako magrereklamo. 1 dosena? Payag naman ako, basta ikaw ang manganganak sa susunod. Nakaangat ang kilay na sagot niya sa asawa. Kung pwede lang, bakit hindi? Bahagyang natawang sagot nito bago siya muli hinalikan. But seriously, thank you so much, wife. Wala na akong ibang mahihiling sa buhay hanggang kasama kita at ang pamilya natin. Mahal na mahal kita, Benedict. Wala na rin akong ibang mahihiling pa sa buhay hanggat kapiling kita. Buong pusong sagot ni Sabrina sa asawa. I love you both, my queen and my princess. I promise to protect you both until my last breath. At kinintalan ni Benedict ng halik sa noo ang mag-ina nito. Matagal man bago sila muling pinagtagpo ni Sabrina, lubos pa rin nagpapasalamat si Benedict. Dahil maraming taon man ang lumipas, gumawa pa rin ng paraan ng universe upang sila'y pagbuklodin na nagsimula sa gitna ng kalsada. Kaya naman nasa punto na ngayon si Benedict ng buhay niya na kontento at masaya sa buhay. His life is now full of meaning, kasama ang mag-ina niya. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.